sa isang napakalawak na mansyon sa Forbes Park, kung saan ang bawat sulok ay tila ginintuan. Namamayani ang katahimikan. Isang katahimikang tila nagbabadya ng isang matagal ng sugat na pilit itinatago. Sa gitna ng marangyang pamumuhay at tahimik na paligid, naroon si Don Guillermo Ferrer, isang kilalang bilyonaryo na may-ari ng isa sa pinakamalalaking hospital chain sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng yaman, kapangyarihan at koneksyon, may bahagi ng kanyang puso ang hindi kayang bilhin ng salapi, ang kakayahang palakarin muli ang kanyang kambal na anak. Sa isang maluwang na silid na punong-puno ng mga makina, therapy tools at mga nursing staff, nakaupo ang kambal na sina Samuel at Simon sa kanilang mga high-tech wheelchairs. Parehong 14 na taong gulang, ngunit magkaiba ang ugali. Si Samuel ay palaban, galit sa mundo at madalas itapon ang mga bagay sa inis. Si Simon naman ay tahimik, laging nakatumo at halos hindi umiimik. Pareho silang naging biktima ng isang trahedya 2 taon na ang nakararaan. Isang aksidente sa yate sa gitna ng summer vacation na naging sanhi ng pagkalumpo nila mula bewang pababa. "Kuya, ayoko na," mahinang wika ni Simon habang nakatingin sa bintana. "Bakit? Para saan pa kasi itong mga therapy na to kung wala namang nangyayari?" Tugon ni Samuel habang sinusuntok ang armrest ng kanyang upuan. "Puro pangako lang ang mga yan. Lahat sila, sinukuan na tayo." Sa labas ng kwarto, tahimik na naglalakad si Don Guillermo kasama ang mga doktor. "We've done all possible medical procedures, sir," paliwanag ng lead neurologist. "But unfortunately, we have to accept the prognosis. Permanent spinal damage. The boys may never walk again." Napahinto si Don Guillermo. Tila ba ang bawat salitang iyon ay naging martilyo sa dibdib niya. Lahat na lang ba ng doktor dito, puro wala ng pag-asa ang sinasabi? Ako ang nagpapatayo ng ospital sa buong Metro Manila. Pero sarili kong anak, wala kayong magawa? "Sir," sabay yuko ng mga doktor. "Pasensya na po." Napasandal siya sa marmol na dingding ng hallway. Hawak ang sinturon ng kanyang slacks, pilit pinipigil ang luha. Pero sa gitna ng kanyang pag-isa, may tumawag sa kanya. "Don Guillermo?" Si Aling Minda, ang matagal ng mayordoma ng pamilya, ay lumapit bit-bit ang isang dalagang simple ang bihis. May dalang maliit na bag, nakasuot ng lumang palda at blusang may kaunting sulsi. "Ito po ang pamangkin ko, si Clarice. Siya po yung ipinasok kong maid mula sa probinsya. Wala pa pong karanasan sa Maynila pero masipag po ito at mabait." Hindi man nagtangkang ngumiti si Don Guillermo, sinenyasan niya lang si Aling Minda. "Basta't marunong siyang tumahimik at magtrabaho, wala akong pakialam kung galing pa siya sa kabundukan." Tahimik na yumuko si Clarice at pumasok sa loob ng mansyon. Sa unang linggo ng kanyang pagtatrabaho, halos hindi siya pinapansin ng ibang mga maid. Baguhan, tahimik, palaging nakatungo. Si Clarice ay tila anino sa loob ng mansyon. Hindi kita, hindi ramdam. Ngunit habang tahimik siyang naglilinis ng mga sahig sa pasilyo ng silid nina Samuel at Simon, palagi niyang naririnig ang sigawan at pagbagsak ng mga gamit sa loob. "Kung magaling ka talaga, doktor ka, di ba? Bakit hindi mo kami mapalakad?" Sigaw ni Samuel isang araw, habang pinupukpok ang armrest ng wheelchair niya. "Simon, ano na naman to?" Mahina namang wika ni Simon habang nakapikit at pinipigilang umiyak. Hindi napigilan ni Clarice ang mapatingin sa loob mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon niya unang nakita ang kambal. Hindi sa larawan, hindi sa kwento, kundi sa tunay nilang kalagayan. 2 batang walang galaw ang katawan, ngunit may mga matang punong-puno ng galit at pangungulila. Napakalungkot naman nila. Mahinang bulong niya sa sarili. Pagkaraan ng ilang araw, habang inaayos ni Clarice ang mga bedsheet sa kwartong hindi kalayuan sa silid ng kambal, napansin niyang naatitig sa kanya si Simon mula sa wheelchair na itinulak ng nurse palabas ng silid. "Miss, anong pangalan mo?" Mahina ngunit malinaw ang tanong ni Simon. "Ah, si Clarice po," nahihiyang sagot ng dalaga habang bitbit ang malinis na kumot. "Masarap ba sa probinsya?
Tanong ulit ng bata. Mas tahimik po, pero mas mahirap din. Mumiti si Simon. Mas gusto ko ang tahimik. Simula noon, paminsan-minsan ay kinakausap na siya ni Simon. Tila ba nakakita ito ng kakaibang aliw sa kanyang presensya. Wala siyang daladalang gamot. Hindi siya nakaputing uniforme. Pero may pag-aalaga sa kanyang kilos. Hindi kalaunan ay napansin na rin siya ni Samuel. Bagamat may halong inis. Bakit ang sipag mo? Maid ka lang, di ba? Isang araw ay tanong ni Samuel habang nakataas ang kilay. Ngunit ngumiti lamang si Clarice. Sipag lang po ang meron ako. Wala po kasi akong yaman tulad nyo. Tahimik si Samuel sa ilang segundo. Tila hindi inaasahan ang sagot. At doon nagsimulang mapansin ng kambal ang presensyang dati nilang hindi pinapansin. Ang dalagang maid na may mababang loob, ngunit may malamig na tinig at kakaibang tapang sa mata. Sa ikalawang linggo pa lang ni Clarice sa mansion, hindi niya lubos akalaing sa simpleng trabaho niya bilang tagalinis ay unti-unti na pala siyang magiging bahagi ng isang pamilyang basag. Hindi dahil sa kakulangan sa yaman, kundi dahil sa pagkakalugmok ng pag-asa. At sa patahimikan ng gabi, habang pinupunasan niya ang isang lumang picture frame sa isang sulok ng silid-aklatan, hindi niya maiwasang mapatingin sa lumang larawan ng kambal. Nakangiti, masigla at buo. Iyon ang unang gabing nagdasal siya ng taimtim. Panginoon, kung meron man akong pwedeng maitulong kahit sa simpleng paraan, gamitin niyo po ako. Mula nang maramdaman ni Clarice ang lungkot at galit na kinikimkim ng kambal, naging tahimik siyang tagamasid sa bawat kaganapan sa mansion. Hindi siya palatibo, ngunit bawat ikot ng gulong ng wheelchair ni na Samuel at Simon ay sinusundan niya ng mata. Sa bawat daing, buntong hininga at pagkagatlabi ng kambal, nararamdaman niya ang bigat ng dinadala ng dalawang bata, lalo na kapag akala ng lahat ay wala nang nakapingin. Isang gabi, habang naglalampaso siya ng sahig sa hallway na malapit sa silid ng kambal, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isa sa mga private nurse. May hawak itong folder at tila aburido. Hindi siya pinansin ng nurse, pero bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahang sumilip si Clarice. Nakita niya si Samuel na nakasubsob sa mesa, habang si Simon ay nakatingin sa kanya mula sa wheelchair. Kuya, mahinang bulong ni Simon. Ayoko nang paulit-ulit. Hindi lang ikaw ang pagod, Simon. Sagot ni Samuel habang pinipigilan ang luha. 2 taon na tayong ganito. Paulit-ulit. Laging may umaasang gagaling tayo, tapos wala rin. Isa pa nga lang na therapist ang magsabi ng walang pag-asa. Babato na talaga ako. Dahan-dahang isinara ni Clarice ang pinto. Sa kanyang puso, tila may kumiliti. Hindi awa, kundi isang matinding pagtawag. May mga gabing nauutusan siya ni Aling Minda na magpunas sa hallway ng gabi at sinasadya niyang gawin ito sa oras na alam niyang gising pa ang kambal. Doon siya nagsimulang marinig ang mas maraming pira-pirasong kwento, tulad ng kung paanong ang yate nila ay sumabog sa dagat dahil sa malfunction ng motor, kung paanong hindi agad dumating ang rescue team, at kung paanong si Samuel ang sinisisi ng sarili dahil siya ang nagpatakbo ng makina noong oras na iyon. Kung hindi ko kasi pinilit na maglayag ulit, hindi sana tayo ganito, minsang bulalas ni Samuel habang umiiyak. Akala nila walang ibang nakakarinig. Sa bawat sandaling iyon, mas lumalalim ang pag-unawa ni Clarice sa sugat na dinadala ng kambal. At sa puso niya, unti-unting umaalab ang ngiti ang baka. Baka kaya niyang makagawa ng paraan. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga lumang gamit sa storage room sa ikalawang palapag, napansin niya ang isang kahon na may label, Old Therapy Files. Binuksan niya ito at tumambad ang mga medical records, larawan ng muscle charts, at ilang dokumentong may pirma ng mga doktor. Habang binabasa niya ang mga report, natigilan siya sa isang pahina na may pirma ng isang kilalang doktor mula sa abroad. Doon niya nalaman ang tinatawag na unreported nerve response sa kaso ni Simon, isang kakaibang muscle twitch na isang beses lang nangyari at hindi na sinundan pa. Iyon ay hindi ibinahagi sa pamilya, pero nakuha niya dahil sa luma at nakalimutang dokumento.
Kinabukasan, habang pinupunasan niya ang mesa ng kambal, napatingin siya kay Simon. "Pwede po bang itaas natin konti ang binti niyo?" Tanong niya, kunwari pinapalitan lang ang tuwalya sa upuan. "Ha? Para saan?" tanong ni Simon. "Kasi po baka sumakit ang kalamnan niyo sa posisyon ngayon." Pumayag si Simon, at sa dahan-dahan niyang pag-angat, sabay ng bahagyang pagmasahe sa kaliwang hita nito. Napansin niya ang bahagyang paggalaw ng hinlalaki sa paa. Hindi niya binanggit kay Simon, ngunit kinabahan siya dahil ang kilos ay hindi involuntary, kundi may koordinasyon. Pagsapit ng gabi, kinausap niya si Aling Minda habang nagluluto ito sa kusina. "Tiya, may itatanong po ako." "Oh, ano yun, Clarice?" "Kung sakaling may ibang paraan, sa tingin niyo po ba papayag si Don Guillermo na ipasubok sa kambal kahit hindi formal o medical?" Napatingin si Aling Minda. "Bakit, Clarice? May alam ka ba?" Umiling si Clarice. Wala pa, pero gusto ko lang pong malaman. Baka sakaling makatulong ako." Napabuntong hininga ang matanda. "Alam mo, Iha, noong college ka pa at balak mong maging physical therapist, sabi ko na sa sarili ko, meron kang kakaibang sipag. Pero ang kaso ng kambal, mabigat yan. Kung papasok ka dyan, siguraduhin mong kaya mo ang responsibilidad." Tumangulang si Clarice. Ngunit sa puso niya, nandoon ang desisyong hindi basta-basta. Sa gabi ring iyon, sinimula na niyang basahin ang mga luma niyang notebook na isinilid niya sa kanyang malitang kulay brown. Mga drawing ng muscle maps, stretching guides, at simpleng mga breathing drills. Mga bagay na dati niyang pinag-aralan bago siya tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pera. Muli niyang naalala ang isang lecture ng kanyang propesor noon. Hindi laging gamot ang sagot, minsan pakikinig, minsan malasakit. Kinabukasan, habang naglalagay siya ng bagong punda sa unan ni Simon, tinanong siya nito, "Clarice, may tinatago ka ba?" Napatingin siya sa binata. "Bakit mo po na itanong? Kasi kanina habang hawak mo yung binti ko, parang hindi lang pag-aayos ang ginagawa mo. Tumingin ka eh." Hindi siya agad nakasagot. Pero ngumiti siya at sinabing, "Minsan po kasi, baka hindi lang doktor ang may pwedeng gawin." Tahimik si Simon. At sa unang pagkakataon, tinitigan siya nito ng matagal. Mula noon, tuwing gabi, lumalapit si Clarice sa kanya habang wala ang mga nurse. Hindi bilang therapist, kundi bilang kaibigan. At sa bawat paghaplos niya sa naninigas na kalamnan ni Simon, sa bawat pagyatap ng lampin sa mga paa nito, unti-unti niyang pinaparamdam sa binata na hindi siya pabigat, na may saysay pa ang bawat galaw, bawat sulyap, bawat tahimik na pakiusap ng katawan. At sa huling gabi ng linggong iyon, habang pinipisil ni Clarice ang palad ni Simon, isang milagro ang nangyari. Hindi tulad ng pelikula, kundi isang bagay na halos hindi mapansin. Gumalaw ang isa sa mga daliri ng binata, mabilis, maliit, ngunit buhay na buhay. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakadrama. Pero sa puso niya, alam niyang iyon ang simula ng lahat. Mula nang makita ni Clarice ang bahagyang paggalaw ng daliri ni Simon, hindi na siya matahimik. Para siyang binuhusan ng lakas at pananampalataya. Sa bawat gabi, iniisip niya kung paano niya maipagpapatuloy ang nauumpisahan, ngunit hindi bilang isang ordinaryong katulong, kundi bilang isang taong may kaalaman kahit pa hindi kinikilalang propesyonal. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga tuwalya sa laundry area, tahimik siyang sinundan ni Aling Minda. Nang makatiempo, bumulong ito, "Clarice, ano na naman bang ginagawa mo sa kwarto ng kambal?" Hindi agad nakasagot si Clarice. Pero sa huli, hindi na niya kinaya ang pagsisinungaling. "Tiya, dati po akong intern sa isang public rehab center sa probinsya. Physical therapy po ang kurso ko noon. Hindi ko lang natapos dahil sa kakulangan sa pera." Yumuko siya habang pinipiga ang tuwalya. "Kaya po may konting alam ako." Nagulat si Aling Minda. "Bakit hindi mo sinabi agad?" "Aba, Iha, napakabigat ng responsibilidad niyan. Baka may masabi ka sa doktor na labag sa protocol." "Alam ko po, kaya nga tahimik lang ako. Pero nakita ko na pong gumalaw ang daliri ni Simon. Hindi po ito ilusyon. Gusto ko lang pong tulungan sila kahit hindi ako doktor."
pakiusap niya. Napabuntong hininga si Aling Minda. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o kabahan. Pero alam kong hindi ka gagawa ng isang bagay na ikapapahamak nila. Basta't huwag kang magpapahuli. Mula noon, naging mas matapang si Clarice. Hindi sa panlabas, kundi sa loob. Sa tuwing may pagkakataon, sinasamahan niya si Simon sa silid nito habang wala ang mga nurse. Ginagawa niyang tila ordinaryong pakikipagkwentuhan ang bawat therapy session. Simon, subukan nating iangat ng konti ang kamay mo, ha? Anyaya ni Clarice habang pinipisil ng marahan ang siko ng binata. Hindi mo kailangang pilipin. Iparamdam mo lang sa katawan mo na kaya mong tumugon. Minsan, napapatingin lang si Simon sa kanya. Tila hindi naniniwala, pero hindi rin siya tumatanggi. At sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas responsive ang mga kalamnan niya. Minsan, isang kiliti sa talampakan. Minsan, isang mahigpit na hawak ng palad. Lahat iyon ay tila himala para kay Clarice. Ngunit isang gabi, habang ginagawa niya ang light therapy massage kay Simon, bumukas ang pinto at tumambad si Samuel. May hawak itong remote at may kunot sa noo. Ano to? Tanong ng binata. Napaurong si Clarice. Nag-aayos lang po ako ng unan ni Simon. Hindi mo ako maloloko. Nakita ko ang ginagawa mo. Therapy yun, di ba? Sabay lapit ni Samuel at piningnan ang posisyon ng kapatid. Bakit hindi mo sinabi na may alam ka? Tahimik si Simon, pero halatang nag-aalala rin siya. Pasensya na po, Sir Samuel. Mahinang sagot ni Clarice. Ayokong magkamali o mapagalitan. Wala naman po akong lisensya. Pero gusto ko, sa dami ng maid na dumaan dito, ikaw lang ang may ganitong katarantaduhan. Hindi umimik si Clarice. Tumungo lang siya. Pero maya-maya isang tanong ang binitawan ni Samuel na tila tumimo sa hangin. Bakit mo to ginagawa para sa amin? Tiningnan siya ni Clarice. Dahil po ayokong mapanood ang dalawang batang unti-unting nawawalan ng pag-asa, habang lahat ng tao sa paligid ay puro formalidad lang. Baka lang po, may natitira pa pong pag-asa na hindi pa nila nasusubukan. Tahimik ulit si Samuel. Napaupo ito sa tabi ng kama ni Simon. Gusto mo akong subukan? Nagulat si Clarice. Po, gusto mong makita kung totoo ba ang alam mo? Subukan mo sa akin. Huwag kang matakot. Hindi makapaniwala si Clarice. Si Samuel, na kilala sa init ng ulo, sa pagiging sarkastiko at madalas ay walang tiwala sa mga tao, ay kusa niyang inalok ang sarili. Simula noon, si Clarice ay naging tagapagturo sa dalawang binata, hindi bilang isang lisensyadong therapist, kundi bilang isang taong may pusong nagsisilbi. Mahirap ang simula kay Samuel. Malakas ang loob pero mabilis mainis. May mga araw na tinatapon niya ang bola ng therapy at tinatapos agad ang session. Wala naman nangyayari. Umayos ka nga, Clarice! Sigaw niya minsan matapos hindi gumalaw ang kanyang binti kahit pa paulit-ulit ang exercise. Ngunit sa halip na sumagot, pinulot lang ni Clarice ang bola at muling lumapit. Pasensya na po kung kulang ang kaalaman ko. Pero hindi po ako titigil hanggat hindi kayo sumusuko. Sa mga panahong iyon, unti-unting napansin ng ibang kasambahay ang kakaibang samahan ng tatlo. Sa dining area, magkasabay nang kumakain ang kambal at si Clarice. Sa library, minsan ay nagtutulungan silang magbasa ng therapy books na sinadya pang hilingin ni Clarice kay Dong Guillermo. Nakikita kong mas lumalakas ang loob ng mga anak ko, minsang sabi ng Don habang kausap ang private doctor. Pero bakit parang hindi galing sa inyo ang pagbabago? Hindi agad nakasagot ang doktor. Wala silang alam sa nangyayari sa gabi, sa lihim na pagtuturo at therapy ni Clarice. At isang araw, habang tinutulungan niya si Simon sa isang bagong stretch technique, biglang napalakas ang paggalaw ng hita nito at sa gulat nila, bumagsak ang libro mula sa kandungan ni Simon. Napatingin si Samuel na para bang nayanig. Si Clarice ay napaiyak, ngunit ang pinakamahalaga, si Simon ay ngumiti. Clarice, bulong ni Simon, nararamdaman ko na po. Hindi nagtagal,
napansin ng isa sa mga private nurse sa mansion ang unti-unting pagbabagong nangyayari kay Simon. Sa isang session kung saan sinasabayan ng nurse ang routine ng kambal, napansin niyang mas mabilis na ngayong nakakasunod si Simon sa eye movement exercises. At minsan pa nga ay kusa itong sumasabay sa pattern na dati-rati ay hindi man lang niya naisa sa puso. Don Guillermo, ulat ng nurse kinagabihan, may kakaibang nangyayari kay Simon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero tila mas alerto siya kaysa dati. Mas maliksi ang mata, may muscle reflex na hindi natin inaasahan. Napakunot no ang matandang Don habang nakaupo sa harap ng fireplace. Bakit ngayon lang ninyo sinabi niyan? Akala po kasi naming una ay epekto lang ng bagong gamot. Pero base sa file, matagal nang wala silang tinatanggap na gamot para sa nerve regeneration. Tinitigan ni Don Guillermo ang nurse. Imbestigahan mo. Walang ginagawa dapat sa anak ko na hindi ko nalalaman. Sa sumunod na araw, habang inaatasan ni Aling Minda si Clarice na maglinis sa silid aklatan, nagmamasid na pala ang nurse sa bawat kilos ng dalaga. Nang magtungo si Clarice sa silid ni na Samuel at Simon kinagabihan upang simulan muli ang lihim na therapy session, hindi niya alam na pinapakinggan pala ng nurse ang usapan sa pamamagitan ng maliit na recording device. Okay Samuel, itaas natin ang kaliwang binti ng kaunti ha? Kayanin mo lang kung hanggang saan. Hindi natin kailangang pilitin. Mahinahong bulong ni Clarice habang hawak ang binti ni Samuel. Mahirap talaga, pero parang may tumutugon na, Clarice. Sagot ni Samuel habang umuubo. Hindi ko alam kung iniisip ko lang o totoo na to. Hindi mo iniisip, nararamdaman mo. Minsan kasi, ang katawan, kailangan lang paulit-ulit na paniwalaan na kaya pa niya. Sagot ni Clarice habang ipinagpapatuloy ang marahang paggalaw sa joints. Kinabukasan sa conference room ng mansion, ipinatawag ni Don Guillermo ang mga doktor, kabilang na ang lead neurologist, ang private nurse at si Aling Minda. Ito na ang ikalawang beses na may hindi inaasahang improvement ang mga anak ko, panimula ni Don Guillermo. At base sa mga ulat ng nurse, may hindi raw autorisadong therapy na isinasagawa? Tahimik ang lahat. Sino? Tanong ng Don. Nagtaas ng kamay ang nurse. Sir, nakita ko pong paulit-ulit na pumapasok sa silid ng mga bata si Clarice tuwing gabi. At ayon po sa narecord kong audio, may ginagawa po siyang massage at muscle movements. Mukhang therapy po, sir. Clarice? Napalakas ang boses ni Don Guillermo. Yung maid? Opo, sir. Siya po. Agad na ipinatawag si Clarice. Nang makarating ito sa silid, kita sa mukha niya ang kaba at takot. Tumayo si Don Guillermo at humarap sa kanya. Clarice, may karapatan ka bang galawin ang katawan ng mga anak ko? Tanong niya. Malamig ang boses. Yumuko ang dalaga. Nanginginig ang boses habang nagsalita. Wala po, sir, pero anong pero? Anong karapatan mo? Singit ng lead doctor. Wala po akong lisensya, pero dati po akong intern sa physical therapy. Hindi ko lang po natapos ang kurso. Pero nakita ko pong may muscle reflex po si Simon. Hindi po ako nagsayang ng oras. Sinubukan ko lang pong tulungan sila. Hindi ko po intensyon na lampasan kayo. Napatingin ang lahat kay Don Guillermo na tila pinipigilan ang galit. Mula ngayon, huwag ka nang lalapit sa mga anak ko. Mariing sabi nito. Hindi kita pinapasok dito para mag-eksperimento. Hindi na nakapagsalita si Clarice. Tumango na lang siya. Bit-bit ang bigat ng pusong punong-puno ng kabutihang hangarin na ngayon ay tila nasakal ng galit at takot. Kinagabihan, nag-impake si Clarice. Ipinatawag niya si Aling Minda at humingi ng paumanhin. Tia, salamat po sa lahat. Kailangan ko na pong umalis. Ayokong lumala pa ang sitwasyon. Ngunit bago siya makalabas ng gate ng mansion, isang boses ang tumawag sa kanya. Clarice! Si Simon. Nakaupo sa wheelchair pero may kasamang dalawang bodyguard. Humihingal ngunit mapilit. Huwag kang umalis, please. Hindi ako pwedeng manatili, Simon. Napagalitan na ako. Baka kung ano pang mangyari. Pero ikaw lang ang tumingin sa akin hindi bilang pasyente. Ikaw lang ang naniwala. Naluha si Clarice. Gusto ko lang naman kayong gumaling. Kahit konti lang, pero siguro nga, sumobra ako. Sa likod ni Simon,
Lumabas si Samuel. Kung hindi mo nakita ang galaw ng daliri ni Simon, baka hanggang ngayon iniisip ko pa ring wala ng silbi ang katawan ko. Clarice, wag mo kaming iwan. Kinabukasan, nagulat ang lahat sa mansyon nang tumambad si Don Guillermo sa dining hall habang kasama si Clarice. Tahimik siya, ngunit seryoso ang muka. Bibigyan kita ng 1 linggo, ani Don Guillermo habang nakatitig kay Clarice. 1 linggo para ipakita kung may epekto ba talaga ang ginagawa mo. Pero sa harap ng lahat ng doktor ko, kung wala kaming makita, aalis ka. At kailanman wag mo nang lapitan ng mga anak ko. Tumango si Clarice. Opo sir, maraming salamat po sa pagkakataon. At sa unang araw ng bagong setup na iyon, kung saan sinimulan ang therapy session sa presensya ng mga doktor at may kamera sa bawat sulok, nagsimula ang pinakamalaking hamon ng buhay ni Clarice. Hindi lang para patunayan na may silbi ang kanyang kakayahan, kundi para bigyang halaga ang pag-asa na sinikap niyang buhayin sa puso ng 2 batang matagal nang tinatanggihan ng mundo. Hindi naging madali ang unang araw ng therapy session sa ilalim ng mata ng mga doktor. 4 na kamera ang nakapuesto sa bawat sulok ng therapy room. May 2 nurse na nagmamasid sa bawat galaw at ang head neurologist ay nakauo sa gilid na tila palaging handang mag-intervene sa tuwing may maling hakbang. Naroon din si Don Guillermo, tahimik at walang ekspresyon habang pinagmamasdan ang kilos ni Clarice. Handa na po ako, mahinang sambit ng dalaga habang humarap sa kambal. Suot niya ang simpleng puting blouse at itim na slacks. Ngunit sa loob niya ay may dalang lakas na hindi masukat ng itsura. Unang lumapit si Clarice kay Simon. Simulan natin sa breathing exercises natin, Simon. Tandaan mo, kontrolado mo ang katawan mo. Hindi mo kailangang pilitin, kailangan mo lang maramdaman. Tiningnan siya ni Simon. Kita sa mukha ang kaba, hindi dahil sa hirap ng gagawin, kundi sa dami ng matang nakatingin sa kanya. Okay lang yan, bulong ni Samuel mula sa gilid. Wala silang ideya, Simon. Tayo lang ang may alam kung ano talaga ang kayang gawin ni Clarice. Dahan-dahang inabot ni Clarice ang kamay ni Simon. Sa kamarahang pinindot ang ilang pressure points sa palad nito. Pakiramdaman mo lang, Simon. Wala kang dapat patunayan sa kanila. Isipin mo lang na bumababa ang init mula sa ulo mo, dumadaloy sa leeg, hanggang balikat, hanggang braso at pababa. Tumagal ng halos 10 minuto ang session at walang ibang ginawa si Simon kundi mag-concentrate. Wala pa ring malalaking galaw. Pero sa mga mata ni Clarice, nakita niya ang unti-unting paggalaw ng balikat ni Simon, isang banayad na pagbukas ng kasukasuan na sinundan ng bahagyang pagpintig ng kanyang siko. Tahimik ang buong silid. Wala pang palakpakan, wala pang kumpirmasyon, pero ang mga doktor ay nagsimulang magbulungan. Did you see that elbow twitch? Tanong ng isa. It could be involuntary, but the timing was precise. Sagot ng isa pa. Nang sumunod naman na si Samuel, mas agresibo ito. Huwag mo akong hahawakan ng parang papakiramdaman mo lang ako. Wika niya kay Clarice habang binibigay ang kanyang braso. Gusto ko ng resulta. Kung hindi mo ako mapagalaw, titigil na ako. Huminga ng malalim si Clarice. Wala pong himala rito, Samuel. Pero kung susunod ka sa akin, gagawin ko ang lahat. Makinig ka lang sa katawan mo. Huwag mong labanan, yakapin mo kung ano pa ang nararamdaman. Habang ginagawa ang limb movement exercise, naroon pa rin ang paninibago. Nahihirapan pa rin si Samuel. Minsan ay napapaubo sa inis, at minsan ay tinatabi ang kamay ni Clarice kapag hindi agad sumunod ang kanyang katawan. Ang bagal, Clarice. Ilang taon na akong ganito. Gusto mo ako pang mawalan ng pasensya. Ngunit kahit sa harap ng pagod at poot, hindi umatras si Clarice. Alam ko pong galit kayo, pero hindi po ako ang kalaban nyo. Hindi rin po ang katawan nyo. Ang kalaban nyo yung paniniwalang hanggang diyan na lang kayo. Sa bandang huli ng session, nang mapansin niyang nanginginig ang kaliwang hita ni Samuel, isang maliit ngunit malinaw na reflex na patitig ang binata sa kanya. Gusto kong maniwala, pero natatakot ako. Mahinang sambit ni Samuel. Okay lang pong matakot, sagot ni Clarice. Un mahalaga, andito nga pa rin, lumalaban.
Naging bahagi ng araw-araw ang session. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga doktor ang patuloy na pagbabago. Una, nagsimula ng mapansin ng mga nurse na mas nagiging kalmado si Simon tuwing gabi. Hindi na nagigising sa masamang panaginip at nakakatulog ng mas mahimbing. Pangalawa, si Samuel na dating ayaw nang humawak ng kahit anong gamit ay biglang humiling ng ball grip exercise device. Para saan pa? Tanong ng nurse. Para hindi masayang ang ginagawa ni Clarice, sagot niya. Pangatlo, naging mas bukas ang kambal sa mga tao sa paligid nila. Sa tuwing may bisita ang mansion, hindi na sila basta-basta umiiwas. Kapag tinanong sila kung anong ginagawa, proud na sinasagot ni Simon, "Nagpapalakas kami. May bagong trainer kami." Sa ikalimang araw ng session, napansin ni Don Guillermo na kakaiba ang pakiramdam sa dining area. Sa unang pagkakataon sa halos 2 taon, nakita niyang ngumiti si Simon habang pinupunasan ni Clarice ang bibig nito pagkatapos kumain. "Masarap po yung niluto niyo ngayon, Clarice," sambit ni Simon. Ngumiti si Clarice. "Hindi po ako nagluto, si Manang Vina po, pero salamat." "Ah, ganun ba? Baka dahil mas magaan na ang pakiramdam ko, kaya pati pagkain, masarap na rin." Sabi ni Simon, sabay tingin kay Don Guillermo. Hindi nagsalita ang matandang Don, pero sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang hawak ang kanyang kutsara. Hindi sa galit, kundi sa pagpigil ng luha. Hindi siya sanay na maging emosyonal. Pero sa pagkakataong yon, ramdam niya ang hindi kayang bilhin ng kahit ilang milyon. Ang pag-asang muli niyang nasilayan sa kanyang mga anak. Pagdating ng gabi, habang mag-isa siya sa silid-aklatan, tinawag niya ang kanyang private doctor. "Dok, totoo ba to? Hindi ba ito false hope?" "Sir, hindi ko alam kung anong eksaktong ginagawa ni Clarice. Pero base sa dokumento ng kamera at actual observation, may physiological responses po talaga. Hindi ito placebo effect lang. At higit pa po doon, emotional restoration. They're healing. Hindi lang katawan, kundi ang loob." Tahimik si Don Guillermo. Pagkatapos ng ilang segundo, inilapag niya ang brandy sa mesa. "Kung totoo nga to, kung kaya pala, bakit walang isa man sa inyo ang nakagawa niya noon pa?" Walang nakasagot sa tanong. Sa araw na yon, habang lahat ay tulog na, tahimik na dumaan si Don Guillermo sa pasilyo ng kwarto ng kambal. Sa gilid ng pinto, naaninag niya ang silwetang dalawa. Si Clarice, hawak ang kamay ni Samuel, habang si Simon ay nakangiti sa kanyang gilid. At sa sarili niyang isipan, sa wakas ay bumulong ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. "Sino ka ba talaga, Clarice? At bakit ikaw ang nakagawa ng milagro na hindi magawa ng lahat ng kayamanan ko?" Umaga ng Lunes, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin mula sa hardin ng mansyon, dumating ang isang luxury van na may sakay na bisita mula sa Amerika. Mula sa loob nito ay bumaba ang isang matangkad, mestisong lalaki na may suot na mamahaling coat at may dalang attaché case. Nakatingin siya diretso, may kumpiyansa sa bawat hakbang at agad sinalubong ng mga staff ng mansion na tila ba may inaasahang malaking mangyayari. "Dr. Philip Crawford po," pakilala ng assistant ni Don Guillermo, sabay abot ng kamay sa banyagang doktor. Pinakamahusay po sa larangan ng pediatric neurotherapy. Bumaba si Don Guillermo mula sa hagdanan ng mansion at lumapit sa bisita. "You came earlier than expected, Doctor." "Yes," sagot ni Dr. Crawford, may formal na tono. "I've reviewed the boys' case files. Very challenging, but I have seen worse. You want results? I deliver results. That's what I'm here for." Walang masyadong emosyon ang mukha ni Don Guillermo. "I want results that last, not miracles that fade." Hindi ito sinagot ni Dr. Crawford. Imbes ay inilabas nito ang isang maliit na device mula sa kanyang case, isang high-frequency muscle stimulator. "I'll begin assessment today, but I need your full cooperation." Samantala, nasa gilid lamang ng hallway si Clarice. Nakatingin siya mula sa likod ng kurtina. Kitang-kita ang kumpiyansa sa mukha ng dayuhang doktor. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil alam niyang ang shortcut na ito, gaano man ka-high-tech, ay maaaring hindi para sa katawan at kaluluwa ng kambal. Ilang minuto lang ay ipinatawag na ang kambal. Si Samuel ay tila walang pakialam, habang si Simon ay bakas ang pag-aalinlangan. Gagamit siya ng bagong makina. Bulong ni Simon kay Clarice habang inaayos ang wheelchair niya. May sakit ba yon? Anong ni Samuel habang napapakunot ang noo? Hindi agad nakasagot si Clarice. Tiningnan niya ang dalawang binata at saka mahina ang tinig na sabi, walang masama sa makabagong teknolohiya. Pero kung pipilitin ang katawan niyo ng hindi handa, baka mas lalo lang kayong masaktan. Makalipas ang 1 oras, sinimula ni Dr. Crawford ang unang session. Ang therapy room ay napuno ng tunog ng mga makina, beep, click at tila ugong ng matinding enerhiya. Ang muscle stimulator ay ikinakabit sa binti ni Simon, habang may sensors na nakakabit sa kanyang ulo. May isang assistant si Dr. Crawford na laging nagmamasin sa monitor. Activate Sequence 3, utos ng doktor. Tumango ang assistant at may ilang pindot sa tablet. Biglang nanginig ang binti ni Simon. Ah! Napasigaw ang bata. Stop! Stop! Please! Halos pakiusap na ni Simon habang pawisan na ang noo. Si Clarice, na nakapwesto sa gilid, ay napapigil sa pagtakbo palapit. Doctor, he's in pain. Wika ng isang Filipino nurse. This is part of the process. Malamig na sagot ni Dr. Crawford. The nerves must be stimulated to regain control. Pero hindi natapos ang session. Sa ika-4 na cycle, biglang nangisay si Simon. Agad na itinakbo ng nurse sa medical wing ng mansion, habang si Samuel ay napasuntok sa pader sa galit. Sinabi na nga ni Clarice na hindi pa siya handa. Sigaw ni Samuel habang naglalakad papalapit sa doktor. Calm down, young man, sagot ni Dr. Crawford. Don't tell me to calm down. You're treating us like lab rats. At sa galit ni Samuel, itinapon nito ang device na ginagamit ni Dr. Crawford sa sahig. Dumating si Don Guillermo sa eksena. Naguguluhan. Anong nangyari? Simon had a mild seizure due to nerve overload. Sagot ng isang doktor. It's under control now. Pero kailangan niyang magpahinga. Huminga ng malalim si Don Guillermo. Enough. I don't want any more experiments on my sons unless I say so. Nagkatinginan si Clarice at si Samuel. Sa kabila ng pagkakagulo, isang bagay ang naging malinaw sa lahat. Ang katawan ay hindi isang makina na maaaring ayusin sa isang pindot lamang. May proseso, may panahon, at higit sa lahat, may puso. Kinagabihan, dinalaw ni Clarice si Simon sa kanyang kwarto. Tulog pa rin ito, may oxygen sa ilong, at putlang-putla ang mukha. Pasensya na, Simon, bulong niya. Kung alam ko lang na mapipilit ka nila, sana hindi ko na hinayaan. Sa tabi niya, lumapit si Samuel. Alam mo bang muntik ko nang suntukin yung doktor na yon? Tumango lang si Clarice. Clarice, sabay upo ni Samuel sa tabi ng kama ng kapatid. Huwag ka nang lalayo sa amin, ha? Hindi na kita pagdududahan. Ikaw lang ang nakakaintindi sa amin. Yung iba puro utak, ikaw lamang may puso. Napatingin si Clarice sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ngunit sa oras na iyon, ramdam niyang higit pa sa physical therapy ang kailangan ng kambal. Isang taong naniniwala, isang taong tunay na nagmamalasakit. Kinabukasan, nagpatawag si Don Guillermo ng meeting sa lahat ng doktor, staff at si Clarice. Simula ngayon, si Clarice ay mananatiling bahagi ng therapy team ng mga anak ko, anunsyo ng Don. Nagulat ang lahat, lalo na si Dr. Crawford na nakatayo sa gilid ng silid, mukhang hindi makapaniwala. She may not have a license, but her methods have brought more consistent progress than any of your machines. I saw it with my own eyes. Tumingin siya kay Clarice. Ipinaglalaban mo ang mga anak ko na parang sayo sila. At dahil dyan, bibigyan kita ng isang bagay na hindi ko basta-basta ibinibigay. Ang tiwala ko. Lumapit si Clarice at yumuko. Salamat po, sir. Hindi ko po kayo bibiguin. At sa araw na yon, opisyal nang naging bahagi ng healing journey si Clarice. Hindi na siya basta maid. Isa na siyang tagapagduro, tagapag-ugnay, at higit sa lahat,
liwanag sa madilim na kalooban ng dalawang batang unti-unting muling natututong lumaban. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang bigyan siya ni Don Guillermo ng tiwala, lalong naging masigla at mas nakakahikayat ang bawat therapy session ni Clarice sa kambal. May bagong sigla ang mga bata. Si Simon ay mas palangiti, si Samuel ay mas marinahon. At sa pagitan nila, naruroon si Clarice, laging nakapamaywang, may hawak na tuwalya o di kaya'y bola o simpleng tabo ng maligamgam na tubig, habang may mahinahong tinig na humihimok sa bawat galaw ng mga binata. Isang hapon, habang abala si Clarice sa pagtuturo kay Simon kung paano gamitin ang rubber resistance band para palakasin ang siko at pulso nito, biglang dumating si Don Guillermo na hindi inaasahan. Tahimik siyang pumasok sa therapy room, hawak ang isang makapal na folder na may takip na embossed ang pangalan ni Clarice. "Clarice!" tawag ng Don. "May oras ka ba?" Tumigil si Clarice sa ginagawa. Kita sa mukha ang bahagyang pag-aalala. "Opo, sir. Mamaya sa opisina. Gusto kong may kausapin ka." Pagkatapos ng session, nagtungo si Clarice sa opisina ni Don Guillermo. Sa loob, tila mas malamig ang simoy ng aircon. Tahimik ang paligid at sa gitna ng mesa, nakabukas na ang folder na kanina'y hawak ng matanda. "Nagpa-background check ako," panimula ng Don. Hindi na nagpaligoy-ligoy. "Hindi ito para ipahiya ka. Ginagawa ko to sa lahat ng taong pinapalapit ko sa pamilya ko." Tumangulang si Clarice. "Naiintindihan ko po. Tama nga ang sinabi mo. Intern ka noon sa probinsya. Pero hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa ama mo." Napakunot ang noo ni Clarice. "Po, si Enrique San Miguel. Dapi kong pasosyo sa isa sa mga early hospital projects ko sa Visayas. Siya ang taong sinibak ko noon dahil sa di umano'y anomalya sa pondo." Tumigil si Don Guillermo, saka tiningnan si Clarice sa mata. "At siya ang ama mo." Para bang biglang huminto ang tibok ng puso ni Clarice. Hindi siya agad nakapagsalita. Nanuyo ang lalamunan niya at sa gitna ng katahimikan ay tila naririnig niya ang masalimuot na kwento ng kanyang pagkabata. Kung paanong palihim na iniiyakan ng kanyang ina ang pagkakasira ng kanilang pamilya. Kung paanong tumigil sa pagpractice ang kanyang ama bilang therapist at naging simpleng manggagamot na lang sa baryo. Hanggang sa ito'y tuluyang pumanaw sa sakit na hindi na naipagamot. "Hindi ko po alam na kayo pala ang dahilan kung bakit kami iniwan ng papa ko ng ganun-ganun na lang." Bulong ni Clarice. Nangingilid ang luha, ngunit pigil pa rin ang emosyon. "Hindi ako perpekto, Clarice. Ginawa ko lang ang akala kong tama noon. Business is business. Walang personalan." Pero ngayon, tumingin ulit si Don Guillermo sa folder. "Ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng maid na pwede kong makasama sa bahay, anak pala ng taong minsan kong sinira ang dumating para itayo ang mga anak ko." Umiling si Clarice. "Hindi po ako andito para gumanti. Hindi ko rin po ginamit ang pagkatao ng papa ko para mapalapit sa inyo. Sa totoo lang, ayoko nang balikan yung nakaraan kasi masakit. Pero kung may isa po akong pinanghahawakan, iyon po yung mga aral ng papa ko." Nagulat si Don Guillermo. "Anong ibig mong sabihin?" "Tinuruan po niya ako na kahit gaanong kahirap ang buhay, may kapangyarihan ang kamay ng taong marunong magmalasakit. Hindi po kailangan ng diploma para tumulong. At hindi po ako nag-aral para lang makakuha ng lisensya. Nag-aral ako kasi gusto kong may maipasa akong kabutihan sa mga tulad ng papa ko. Mga nilamon ng sistema pero may puso pa rin para sa kapwa." Napatingin si Don Guillermo sa bintana. Tahimik, walang salitang binitawan. Hanggang sa sinabi niya, "Gusto kong marinig ang buong kwento ng ama mo mula sa iyo. Hindi bilang boss at empleyado, kundi bilang dalawang taong may masalimuot na nakaraan na kailangan ng ituwid." Kinagabihan, sa harap ng maliit na mesa sa veranda ng mansion, nagkwento si Clarice tungkol sa ama niyang si Enrique. Kung paanong naging mabuting asawa at ama ito kahit walang pera. Kung paanong palihim itong gumagamot ng mga bata sa baryo kahit hindi na kinikilala bilang propesyonal. At kung paanong bago ito pumanaw,
Iniwan siya ng mga salitang, "Kung mabigyan ka ng pagkakataong tumulong anak, huwag mong hintayin na bayaran ka. Ang kabutihan hindi dapat sinusuklian." Habang nakikinig si Don Guillermo, tila unti-unting nalulusaw ang yelo sa puso niya. Napaisip siya sa mga panahong pinalampas niya, ang pagkakataong unawain ang mga taong akala niyang mali. At ngayon, sa harap ng batang babae na anak ng kanyang dating kasosyo, nararamdaman niya ang bigat ng mga desisyong dati ay akala niya'y tama. Kinabukasan, hindi lang siya nagpakita ng suporta kay Clarice. Ipinatawag niya ang mga doktor at sinabi, "Simula ngayon, sa lahat ng team meetings tungkol sa therapy progress ng mga anak ko, kailangan nandoon si Clarice. Hindi lang siya tagamasid, isa siya sa atin." Napatigil ang lahat. May nagtaas ng kilay, may bahagyang nagbulungan. Ngunit walang nangaas na kumontra. At mula sa araw na iyon, unti-unting nagbago ang tingin ng lahat kay Clarice. Hindi lang siya simpleng maid. Siya ang puso sa loob ng therapy team. Siya ang tulay ng mga anak ng Don tungo sa pagkakaroon muli ng paniniwala sa sarili. At sa isang sulok ng hallway, habang pinagmamasdan siya ni Samuel na nagtuturo kay Simon kung paano igalaw ang kamay gamit ang maliit na bola, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Clarice," bulong ni Samuel sa sarili, "ikaw ang pinakakaibang tao na dumating sa buhay namin. At sa'yo, natutunan kong maniwala ulit." Sa mga sumunod na linggo, kapansin-pansin ang pagbabago sa loob ng mansion. Ang dating malamig at tahimik na mga pasilyo ay napuno ng pag-asa, ng tawa at ng bagong ritmo. Hindi na lang basta araw-araw na routine ang therapy sessions. Naging bahagi na ito ng buhay ng kambal, isang bagay na hindi nila gustong palampasin. Sa bawat umaga, kusang gumigising si Simon, naghihintay kay Clarice na may ngiti. Si Samuel naman ay may hawak ng schedule sheet. Sinusubaybayan ang improvement nilang magkapatid. Isang araw, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng mga bagong therapy props, lumapit si Samuel. Suot nito ang bagong polo shirt na pinasuot ni Don Guillermo para sa kanilang therapy documentation. "Clarice," bati ni Samuel, "alam mo bang parang mas excited pa kami sa therapy kaysa sa regalo noong birthday namin?" Napangiti si Clarice. "Siguro kasi po, ngayon lang ulit kayo nakaramdam na kaya niyong baguhin ang sitwasyon niyo." "Hindi lang yon," sagot ni Samuel. "Ngayon lang may isang tao na totoo talagang naniniwala sa amin." Napayuko si Clarice, may bahagyang pamumula sa pisngi. "Lahat ng tao may karapatang maniwala sa sarili nila. Ginawa ko lang ang parte ko." "Hindi lang parte, Clarice," sabat ni Simon na kararating lang sa likod nila. "Ginawa mong buhay ang bawat araw namin. Kung noon, iniisip ko kung kailan matatapos ang araw. Ngayon naman, iniisip ko kung ano na naman ang matututunan natin." Ang mga salita ng kambal ay tila musika sa tainga ni Clarice. Ngunit sa puso niya, mas lumalim ang responsibilidad. Hindi na lamang siya basta nagtuturo. Siya na ngayon ang sinasandalan ng damdamin ng magkapatid, hindi naglaon. Inuruan ni Clarice ang kambal ng basic cooking bilang bahagi ng kanilang finger and hand coordination training. Ipinagpaalam niya ito kay Don Guillermo at agad namang pumayag ang matanda, lalo't ito'y makakatulong sa rehabilitation. Sa kitchen, habang nagtuturo si Clarice kung paano magtadtad ng sibuyas gamit ang adaptive tools, natigil siya nang biglang bumahing si Samuel. Sabay tawanan silang tatlo. "Ang tapang pala talaga ng sibuyas, kahit wala akong lakas sa kamay, lumalakas luha ko." Natatawang wika ni Samuel. "Ganyan talaga," sagot ni Clarice. "Pero tingnan mo, nagawa mong putulin yan ng maayos. Dati hindi mo nga mahawakan ng diretso ang kutsilyo." "Parang therapy disguised as cooking," sabat ni Simon habang pinapahiran ng mantikilya ang tinapay gamit ang adaptive knife. "Exactly," sagot ni Clarice. "Hindi nyo na namamalayan, gumagana na ang coordination ng muscles nyo. At higit sa lahat, nag-e-enjoy kayo." Habang lumalalim ang ugnayan nilang tatlo, hindi maitatanggi ni Samuel na iba na rin ang nararamdaman niya.
Sa bawat ngiti ni Clarice, sa bawat pagpuna sa kanyang posture, at sa bawat paghawak sa kanyang balikat kapag pagod na siya, unti-unti itong nagiging bahagi ng puso niya. Isang gabi, habang nasa rooftop garden ng mansion si Clarice at pinagmamasdan ang mga bituin, lumapit si Samuel. May dalang kumot at 2 tasang mainit na tsaa. Ang lamig, sabi ni Samuel, sabay abot ng tasa sa kanya. Salamat, tugon ni Clarice. Medyo nagulat sa pagdating niya. Pwede ba akong makipagkwentuhan? Tanong ng binata habang umuupo sa tabi niya. Wala naman akong balak manggulo. Tumango si Clarice. Oo naman, tahimik silang nagmasid sa kalangitan. Ilang minuto rin silang walang imikan hanggang sa nagsalita si Samuel. Clarice, dati akala ko ang mundo ay para lang sa mga kayang tumayo at tumakbo, na kapag hindi ka makalakad, wala kang silbi. Bakit mo naisip yun? Tanong ni Clarice. Kasi simula nang mangyari ang aksidente, lahat ng tao ay tumingin sa akin na parang pabigat. Kahit mga doktor, puro wala na ang sinasabi. Ni si Papa, hindi na rin ako matingnan sa mata noon. Hindi sumagot si Clarice. Sa halip, inilapit niya ang kamay sa kamay ni Samuel. Ako kasi lumaki akong walang tiwala sa sarili. Pero kahit ganun, naniwala pa rin sa akin ang papa ko. At alam mo kung anong pinakamasakit? Saglit siyang huminto. Yung wala na siya ng panahon na kaya ko na sanang patunayan na hindi siya nagkamali sa akin. Nagtagpo ang mata nila. Samuel, mahina niyang sambit. Kung meron mang isang bagay na gusto kong malaman mo, yon ay hindi mo kailangan tumakbo para maging mahalaga. Minsan sapat na ang pagtanggap mo sa sarili para makita ka ng ibang tao. Walang imik si Samuel. Ngunit sa titig niyang iyon, may kakaibang init at lalim. Tila may gustong sabihin na hindi niya mabigkas. Kinabukasan, tila mas masigla si Samuel sa therapy session. Pati si Simon ay nagulat sa kakaibang energy nito. Oy, anong kinain mo at ang sipag mo ngayon? Tanong ni Simon habang pinupunasan ang pawis. Ewan ko, sagot ni Samuel. Sabay sulyap kay Clarice. Baka kasi, may inspirasyon na. Hindi nakaligtas sa paningin ni Simon ang titig ng kapatid. Napangiti siya. May napansin siyang hindi pa pinapansin ni Clarice. At sa gabing iyon, habang tulog na ang lahat, nagsulat si Samuel ng lihim na sulat. Ikinandado niya ito sa kanyang drawer, ngunit may nakasulat sa harap ng sobre. Ara ay Clarice, kapag kaya ko nang tumayo, babasahin ko ito sa harap mo. Isang araw, habang abala si Clarice sa pag-aayos ng therapy room, dumating ang isang itim na luxury car sa harapan ng mansion. Lumabas mula rito ang isang matangkad at eleganteng lalaki na may bitbit na tablet. Sa kanyang likuran ay may 2 lalaking nakaitim na suit na halatang mga internasyonal na consultant. Hindi pamilyar si Clarice sa mga ito, pero halatang malalaking tao sa industriya. Ipinatawag po sila ni Don Guillermo, bulong ng isa sa mga guard sa kasambahay. Galing po silang Germany, mga eksperto raw sa stem cell therapy. Agad na lumagalap ang bulungan sa loob ng mansyon. Sa ilang minuto lang ay parang may paparating na bagyo. Mahinahon sa simula pero nagbabanta ng malakas na pagbagsak. Mula sa teras, nakita ni Clarice ang bagong dating na doktor habang kinakausap si Don Guillermo sa gilid ng pool. May hawak itong mga larawan ng mga batang may matinding kapansanan. Lahat ay gumaling matapos ang procedure na tinatawag na neural stem cell injection therapy. Within 3 months, they were walking, sabi ng doktor habang pinapakita ang isang video sa kanyang tablet. No physical therapy, no emotional conditioning. Just pure science. Tahimik si Don Guillermo habang pinagmamasdan ang presentasyon. Sa loob-loob niya, matagal na niyang hinahanap ang ganitong uri ng solusyon. Mabilis, episyente at hindi na kailangan ng taong hindi doktor tulad ni Clarice. Pwede ko bang makita ang latest medical file ng mga anak niyo? Tanong ng doktor. Para malaman natin kung qualified sila sa procedure. Of course, sagot ni Don Guillermo, my team will send it to you tonight. Kinabukasan, hindi alam ni Clarice ang gagawin nang mabalitaan niya ang balak ni Don Guillermo. Sa gitna ng kanilang pag-unlad na bunga ng matiyagang araw-araw na therapy, biglang may papalit?
At hindi basta therapy, kundi isang eksperimento na gumagamit ng bagong teknolohiya sa utak at nerbyo. Sa isang tahimik na gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kitchen, nilapitan siya ni Simon. "Clarice," sambit ng binata. "Totoo ba yung narinig ko? Napapalitan ka na ng ibang procedure?" Nagtigil ng luha si Clarice. "Hindi pa naman ako pinapaalis, pero mukhang may ibang plano si Don Guillermo para sa inyo." "Pero ayaw ko ng ibang plano," mariing sagot ni Simon. "Ikaw ang gusto namin. Yung ginagawa natin ngayon, hindi lang para gumaling ang katawan ko. Pati puso ko, parang unti-unti nang bumabalik." Pumasok din sa usapan si Samuel, nakararating lang mula sa veranda. "Kung pipilitin tayong sumailalim sa kung anong injection, hindi ako papayag. Walang sino man ang magdidikta sa akin kung kailan ako dapat gumaling. Hindi natin kontrolado ang desisyon ng papa nyo," mahinang sagot ni Clarice. "At ayokong magmistulang hadlang sa gusto niyang mangyari para sa inyo." "Hindi hadlang ang tawag sa iyo, Clarice," sagot ni Samuel. "Ikaw ang naging daan." Pagkalipas ng 2 araw, nagpatawag ng meeting si Don Guillermo. Naroon si Clarice, ang kambal, mga doktor at ang team ng banyagang eksperto. Ipinakita sa akin ni Dr. Heller ang mga resulta ng stem cell treatment, panimula ni Don Guillermo. At sa totoo lang, ako mismo ay nabigla sa bilis ng progreso sa mga pasyente. This might be the miracle we've been waiting for. Tahimik si Clarice. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumagot, pero ramdam niya ang tensyon mula sa magkabilang panig. "Mr. Ferrer," singit ni Dr. Heller, "your children are strong candidates. Their nerve mapping is relatively intact. With our latest formulation, we can bypass years of therapy. 1 session, 1 week of rest, and we will see results." Biglang tumayo si Samuel. "At ano kung hindi gumana? Anong garantiya ninyo na hindi kami lalong mapaparalisa?" "We've minimized all risks," sagot ng doktor. "Only 2% side effects across all trials." "Wala kaming balak maging bahagi ng 2%, tugon ni Simon na ngayon ay nanginginig na ang tinig. "Gusto naming magpatuloy kay Clarice." Lahat ay napalingon kay Clarice. Tahimik siya, pero kita sa mga mata ang paglaban ng emosyon. "Don Guillermo, hindi ko po hangad na kontrahin ang inyong desisyon. Pero hayaan niyo po akong magtanong. Kung ang mga anak ninyo po ay mas gumagaan ng loob, mas nakakausad araw-araw sa ginagawa naming therapy, bakit kailangan pong pabilisin ang proseso?" Hindi agad sumagot si Don Guillermo. Sa unang pagkakataon, kitang-kita ang pagkadurog sa kanyang mukha. Bilang ama, hindi bilang bilyonaryo. "Dahil takot ako," bulong nito. "Takot akong mamatay nang hindi ko sila nakikitang tumatakbo. Takot akong wala akong magawa kapag dumating ang panahong wala na akong lakas." Tumayo si Clarice. Lumapit siya at marahang inilapag ang kanyang kamay sa mesa. "Kung may takot po kayong nararamdaman, doble po ang takot ng mga anak ninyo. Pero hindi nila ginamit ang takot na yon para sumuko. Ginamit nila yon para lumaban. Araw-araw, kahit mabagal, kahit masakit. Sa tingin ko po, mas kailangan po nila ng paninindigan, hindi shortcut." Tahimik ang silid. Walang kumibo. Pagkatapos ng mahaba-habang deliberasyon, bumasag ng katahimikan si Don Guillermo. "Bibigyan ko kayo ng karapatan. Kayo ang pipili, Clarice o stem cell." Sabay-sabay na tumingin kay Clarice ang kambal. Wala nang usapan. Isang tango lang mula kay Samuel at hawak kamay silang lumapit sa gilid ni Clarice. "Ang choice namin," mariing pahayag ni Samuel, "ay yung taong hindi kami tinuring na proyekto, kundi tao." Nagpaalam ang team ng mga banyaga kinabipasan. Tahimik silang umalis, dala ang tablet, ang proposal at ang pangarap na hindi natuloy. At si Clarice, nanatiling kasama sa laban, hindi para sa miracle cure, kundi para sa matayagang paglaban ng 2 batang lumalakad palapit sa panibagong bukas. Hindi naging madali ang mga araw matapos nilang tanggihan ang alok ng banyagang doktor. Bagamat buong tapang na pinili ni Samuel at Simon si Clarice, dama ni Clarice ang pressure mula sa paligid. Mas naging maingat siya sa bawat therapy session.
Mas pinatibay niya ang kanyang system, mas dinagdagan pa ang pananaliksik at mas pinahusay pa ang mga aktibidad na ginagawa ng kambal araw-araw. Alam niyang hindi lang ito laban ng katawan, kundi laban din sa mga mata ng mga taong nanonood mula sa paligid, mga doktor, mga eksperto, at higit sa lahat, si Don Guillermo. Isang pagkakamali lang, maaring maibalik ang desisyon. Clarice, anong balak natin ngayon? Tanong ni Samuel habang nakaupo sa matibay na rehab bench sa garden. May bagong bracing system ang binti niya at hawak niya ang rubber cane na ginagamit nila sa therapy. Magfo-focus tayo sa coordination and strength. Sagot ni Clarice habang inaayos ang straps ng braces ni Simon sa kabilang side. This week, gagamit tayo ng rhythm-assisted movement. Babagalan natin pero siguraduhin nating matatag ang kontrol sa bawat galaw. Hindi ba parang bumabagal tayo lalo? Sabat ni Simon, medyo may alinlangan sa tinig. Hindi mabagal, mas matatag, paliwanag ni Clarice. Kailangan muna nating matutunang magtiwala sa katawan ninyo bago natin ito tuluyang bitawan. At doon nila sinimulan ang tinatawag ni Clarice na Step Week. Isang linggong sesyon na tutok sa pagkakakonekta ng isip at katawan. Hindi ito basta exercise lang, kundi pagsasanay ng pagtuon, pakikinig sa sariling galaw at paniniwala na ang bawat maliit na pagtibok, bawat bahagyang igalaw ay may halaga. Sa ikatlong araw ng linggo, habang nakatayo si Samuel na nakasandal sa parallel bar sa therapy room, isang bagay ang nangyari. Habang pinapatapik-tapik ni Clarice ang balikat niya para i-trigger ang spine alert reflex, biglang bumitaw si Samuel sa isang kamay. Clarice! Bulong niya. Namumuo ang pawis sa noo. Hindi ko sinasadya, pero nabalanse ko sarili ko kahit bitaw ang isang kamay. Napatitig si Clarice. Iningnan niya ang posisyon ni Samuel. Nakalapat ang talampakan nito ng buo at nakatuwid ang likod. Marahang nilapitan niya ito. Samuel, gawin mo ulit. Nagpikit si Samuel, huminga ng malalim at dahan-dahang inangat ang kanang kamay. Isang hakbang, hindi madali, mabagal, nanginginig, pero hakbang pa rin. Sa gilid ng silid, napatakbo si Simon. Kuya! Kuya! Napaupo si Samuel matapos ang hakbang pero hindi siya bumagsak. Hawak ni Clarice ang braso niya habang may ngiti sa kanyang labi at may luha sa mata niya. Samuel, bulong ni Clarice, ginawa mo yon. Sarili mo ang kumilos. Sa labas ng therapy room, nandoon si Don Guillermo. Hindi siya pumasok pero mula sa siwang ng pinto, nasaksihan niya ang lahat. Kinagabihan, tinawag niya si Clarice sa opisina niya. Upo ka, wika ni Don Guillermo habang dinubuksan ang isang drawer. Tahimik si Clarice. Naramdaman niya ang bigat ng atmosphere sa silid. Inamin ko sa sarili ko, Clarice, matagal na akong nawalan ng tiwala. Sa sarili ko, sa mga anak ko, sa lahat. Tumitig ito sa kanya. Pero ikaw, hindi ka natinag. Kahit sinabihan ka ng umalis, kahit muntik ka ng mapalayas, nanatili ka. At ngayon, nakita ko kung gaano kalayo ang narating nila. At ikaw ang dahilan. Mula sa drawer ay inilabas niya ang isang sobre at isang maliit na box. Ito ang kontrata ng permanenteng employment para sa iyo bilang official rehabilitation specialist ng Kambal. May kasamang scholarship grant kung gusto mong ituloy ang pag-aaral mo, pati na ring monthly allowance habang nag-aaral ka. Hindi makapaniwala si Clarice. Tinitigan niya ang kontrata, nanginginig ang mga kamay. Pero sir, hindi ko po ito hiningi. I know, sagot ni Don Guillermo, kaya ko ito ibinibigay. Marahang binuksan ni Clarice ang sobre. Naroon ang detalye, pangalan niya, posisyon, benepisyo. Isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari. Isa lang ang kondisyon ko, dagdag pa ng Don. Huwag mong iiwan ang mga anak ko. Umiling si Clarice, umiiyak na. Hindi ko po sila iiwan kahit kailan. Mula ng araw na iyon, mas naging bukas ang loob ng buong staff sa mansion kay Clarice. Ang mga nurse ay humihingi na sa kanya ng payo sa mga galaw ni Simon.
Maging ang mga dating nagdududa ay sumasaludo na sa kanya tuwing dumaraan. Si Don Guillermo mismo ang nagpatayo ng therapy annex sa garden area, kung saan si Clarice ang namumuno sa design ng bagong therapy tools. Ngunit higit sa lahat ng pagbabagong ito, ang pinakanagbago ay ang damdamin sa pagitan ni Clarice at ng kambal, lalo na ni Samuel. Sa mga mata ng binata, mas malinaw na ang kanyang nararamdaman. Tuwing tinuturuan siya ni Clarice, tuwing tinatawanan siya nito kapag nabubulol sa pagbasa, at tuwing sinasalo siya nito kapag nadudula siya sa training, isang damdamin ang pilit na sumusulpot, pagmamahal. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng garden annex para mag-cool down, tinanong ni Samuel si Clarice, "Kung hindi mo kami nakilala, ano kaya ang ginagawa mo ngayon?" "Siguro nasa probinsya pa rin. Nagtitinda ng gulay, nag-aalaga ng pamangkin ko, walang katiyakan. Pero masaya ka ba?" Tumigil si Clarice. Tumingin sa kanya. "Masaya akong nakita ko kayo. Kasi habang tinuturuan ko kayo, ako rin pala natuto kung paano maniwala ulit sa sarili." Tumango si Samuel, saka marahang inabot ang kamay ni Clarice. Salamat ng katahimikan ng gabi at lamig ng hangin. Naroon ang mainit na koneksyon ng dalawang pusong hindi inaasahang magtagpo. Isang guro at isang dating lumpo na pareho ngayong natututo kung paano muling tumayo. Isang linggo matapos ang tagumpay sa therapy session ni Samuel, isang opisyal na seremonya ang inihanda ni Don Guillermo sa loob mismo ng mansion. Simple lang ito, ngunit elegante. Naroon ang mga pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya, ilang business partners ng Don, at mga miyembro ng household staff. Sa gitna ng maayos na setup ng courtyard, isang maliit na entablado ang itinayo. At sa gitna nito, nakaupo si Clarice, hindi alam kung saan ibabaling ang tingin. "Clarice San Miguel," simulang wika ni Don Guillermo mula sa entablado habang hawak ang mikropono. "Sa harap ng mga taong ito, nais kong kilalanin hindi lang ang serbisyo mo sa aking mga anak, kundi ang buong pusong sakripisyo mo para sa kanila." Tahimik ang lahat. Nakatiting ang mga doktor, halatang nagulat na ang isang dating maid ay binibigyang parangal sa harap nila. Nagsimula pa bilang isang pasambahay, tahimik, mahiyain, pero matapang. At ngayon, dahil sa iyo, narito ang mga anak kong si Samuel at Simon, hindi lang bilang gumagaling na pasyente, kundi bilang mga batang muling natutong tumawa, magmahal at lumaban. Tumayo si Clarice. Tinawag siya ni Don Guillermo sa gitna. Sa kamay ng matanda ay hawak ang dalawang dokumento. Ang isa, employment contract bilang full-time rehabilitation specialist ng Pamilya Ferrer. Ang isa, ang buong scholarship grant para nakabalik siya sa pag-aaral at tapusin ang kanyang physical therapy degree sa isang prestigyosong university sa Maynila. "Ang tanong ko lang, Clarice," sabi ni Don Guillermo habang inaabot ang mga papel, "katanggapin mo ba ang alok ko?" Hindi ka agad nakasagot si Clarice. Nilingon niya sina Samuel at Simon, na parehong nakangiti sa kanya. Nakita niya rin si Aling Minda sa gilid ng entablado, pinipigil ang luha, ila isang inang proud sa kanyang anak. Sa dibdib ni Clarice, may kaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng bagong hamon. "Sir," wika niya, habang hawak ang mikropono, "wala po akong ibang hangad kundi makapagtapos ng pag-aaral. At kung ito po ang magiging daan para makapagsilbi pa ako sa mas maraming gaya ni na Samuel at Simon, buong puso ko pong tinatanggap." Pumalakpak ang lahat. Si Don Guillermo ay tumango, saka niyakap si Clarice, isang yakap na hindi inaasahan ng sinuman, lalo na ng mga doktor at mga bisita. Sa puntong iyon, hindi na lang siya empleyado. Isa na siyang miyembro ng Pamilya Ferrer. Kinabukasan, habang inaayos niya ang schedule ng bagong therapy session, lumapit si Simon at nagbitbit ng ilang libro. "Galing kay Papa, puro medical textbooks. Baka makatulong sa'yo habang nag-aaral ka ulit," sabi ni Simon, sabay abot ng mga libro sa kanya. "Salamat, Simon. Pero huwag kang magpapabigat sa likod mo, ha? Dapat ikaw ang tinutulungan ko, hindi kabaliktaran,"
sagot ni Clarice habang inaayos ang mga notebook sa mesa. Hindi mo na kami pasyente lang, Clarice. Ikaw na ang inspirasyon namin, sabat ni Samuel, nakararating lang mula sa therapy annex. Napangiti si Clarice. Kayong dalawa ang inspirasyon ko. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko na naisip na may silbi pa ako sa larangang to. Mula nang maging opisyal siyang parte ng therapy team, nag-iba ang tingin sa kanya ng buong household staff. Ang mga dating nagdududa, ngayon ay nagpapayo na sa kanya. Miss Clarice, may alam ka bang stretching para sa likod? Sumasakit kasi to pag umaga. Tanong ng isang gardener minsan. Oo naman po. Bibigyan ko po kayo ng routine, sagot ni Clarice habang nililista sa notebook ang mga instructions. Lalo pang lumalim ang respeto ng lahat sa kanya nang minsang humingi ng tulong ang isa sa mga bisita ng Don, isang anak ng investor na may mild scoliosis. Pinanood nila kung paano mahinahon na tinuruan ni Clarice ang bata, kung paanong ginabayan niya ito sa tamang posture at exercise, at kung paano niya pinakalma ito sa halip na pagalitan. Napaka-profesional ng bata mo, sambit ng investor kay Don Guillermo. Sayang kung hindi siya magiging lisensyadong therapist. Magaling, malasakit ang puhunan. Hindi lang siya magaling, tugon ng Don. Isa siya sa pinakamahalagang desisyon na nagawa ko sa buong buhay ko. Samantala, sa puso ni Samuel, mas lumalalim ang nararamdaman niya kay Clarice. Minsan, nahuhuli niyang nakatitig siya sa dalaga habang nag-aayos ito ng mga therapy bands o habang tinuturuan si Simon kung paano maayos na iposisyon ang braso. Hindi na lang paghanga ang nararamdaman niya, kundi pagmamahal na hindi niya alam kung kailan nagsimula. Isang gabi, habang nasa rooftop garden silang dalawa, tinanong siya ni Clarice, "Samuel, masaya ka ba sa mga nangyayari ngayon?" Tahimik ang binata, saka sumagot, "Masaya, pero may kulang." "Kulang?" tanong niya. "Hindi ko pa kasi nasasabi sa'yo yung matagal ko nang gustong sabihin." Tumingin si Clarice sa kanya. "Ano yon?" Ngunit imbes na sumagot, ngumiti lang si Samuel. "Hintayin mo na lang. Kapag gaya ko nang lumakad sa'yo nang hindi ka na kailangang saluhin, saka ko sasabihin." Tumawa si Clarice, pero hindi na siya nagtanong pa. Sa kanyang puso, ramdam niyang may binubuong damdamin ang binata at ayaw niyang puwersahin iyon. Alam niyang darating ang tamang oras at sa pagitan ng kanilang mga mata, sa malamig na simoy ng hangin, naroon ang pag-usbong ng isang pag-ibig na hindi minadali. Isang damdaming isinilang sa tiwala, pag-unawa at araw-araw na paglalaban. Dahil sa pagkakapasa ni Clarice bilang full-time therapist at scholar ng pamilya Ferrer, minabuti ni Don Guillermo na bigyan siya ng 1 linggong pahinga upang makapaghanda na rin sa pagpasok niya sa universidad. Isang araw bago siya umalis papuntang probinsya upang muling dalawin ang kanyang lola, tinawag siya ni Simon sa therapy room. "Clarice," wika ng binata habang pinupunasan nito ang pawis matapos ang session, "sigurado ka bang kaya mong lumayo kahit 1 linggo lang?" Napangiti si Clarice habang sinasara ang logbook ng sesyon. "Simon, 1 linggo lang naman. At andyan ang mga nurse at si kuya mo, mas matapang pa nga yata sa akin yon." "Hindi lang kasi yung therapy ang mamimiss namin," sabat ni Samuel na kagagaling lang mula sa training bike sa kabilang bahagi ng silid. "Yung presensya mo, yung tinig mong kalmado, yung kaya mo pa ba mo, wala yan sa textbook, Clarice." Umupo si Clarice sa tabi nila. "Alam kong mahirap, pero sa totoo lang, kailangan ko rin to. Babalikan ko yung sarili kong iniwan sa probinsya. Yung batang halos sumuko na rin dati. At sa pagbabalik ko, gusto kong buo akong tao. Hindi lang bilang therapist nyo, kundi bilang Clarice na may pangarap na buo rin." Nagyakapan silang tatlo at kinabukasan, sakay ng van, umalis si Clarice papunta sa bayan ng Staines. Isang maliit na baryong tinubuon niya at kinalakihan ng kanyang yumaong ama. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng maliliit na batang. Nakilala pa siya kahit ilang taon na siyang nawala. Pati na si Aling Duray, ang kanyang lola na ngayon medyo sakitin na, ngunit buo pa rin ang isipan. "Apo!" sigaw ni Aling Duray
harang nakasandal sa duyan sa ilalim ng punong mangga. Ay Diyos ko, binatang babae ka na. Lola naman, natatawang sagot ni Clarice habang yumayakap. Dalagang babae po. Pareho lang yun, balik ng matanda sabay tawa. Sa sumunod na mga araw, tila bumalik si Clarice sa nakaraan. Tumutulong siya sa palengke, nagluluto ng sinigang sa silong, at sa gabi nanonood ng TV kasama ang lola. Ngunit sa pagitan ng katahimikan at payapang araw sa baryo, naroon pa rin ang di maalis na pakiramdam ng kulang. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila ng kanyang lola habang naguhugas ng pinggan, natanong ni Aling Doray, "Apo, totoo bang sa anak ng pinakamayamang tao sa bansa ka nagtatrabaho ngayon?" "Opo, Lola, si Don Guillermo Ferrer. Mabait po siya kahit matigas lang minsan. At totoo bang isa sa mga anak niya gumaling na dahil sa'yo?" Umiling si Clarice, nahihiyang umiti. Hindi po gumaling, pero natuto ng tumayo at higit sa lahat, lumaban. Kasi po, kahit anong therapy, kung ayaw maniwala ng pasyente sa sarili niya, wala rin pong mangyayari. Tahimik na tumango si Aling Doray. Yan ang turo ng tatay mo, na kahit hindi ka doktor, kung buo ang loob mo at may malasakit ka, makakatulong ka pa rin. Napangiti si Clarice. Lagi ko nga pong naiisip si Papa habang nagtuturo ako. Parang naririnig ko pa rin ang boses niya. Huwag mong bibitawan ang kamay ng pasyente mo hanggang hindi sila bumibitaw sa sarili nila. Kinabukasan, dumalaw si Clarice sa lumang bahay ng kanilang pamilya, na ngayoy halos sira-sira na at may mga damo na sa bakuran. Sa likod bahay, natagpuan niya ang lumang therapy chair na dating ginagamit ng kanyang ama noong gumagamot pa ito sa mga mangingisda at magsasaka ng bayan. Maalikabok na ito, ngunit buo pa rin. Marahang hinawakan ni Clarice ang armrest. "Papa, salamat," bulong niya. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi natakot tumulong kahit wala akong diploma. At sa bawat hakbang ni Samuel, sa bawat ngiti ni Simon, alam kong kasama ka naming lumalakad." Habang naglalakad pa uwi, dala ang luma ngunit buo pang therapy chair, napansin niyang may batang lalaki sa gilid ng kalsada na umiiyak. Hawak-hawak ang paa. "Kuya, bakit ka umiiyak?" tanong niya habang lumalapit. "Nadulas po ako sa kanal. Ang sakit ng paa ko," sagot ng bata. Agad niyang dilapitan ito at hinawakan ang paa. Wala namang bali, pero tila napilayan. Mula sa dalang bag, inilabas niya ang elastic bandage at pinulupot ito ng maayos. "Yan, dahan-dahan ka lang. Bukas, subukan mong igalaw-galaw ang mga daliri ng paa mo. Pero ngayon, i-elevate mo yan sa gabi ha?" paalala ni Clarice. "Salamat po ate," ani ng bata. "Kayo po ba ang bagong physical therapist dito?" Napatawa si Clarice. "Hindi, napadaan lang ako. Pero siguro nga, isa na rin ako sa mga guru ng katawan." Sa gabi bago siya bumalik sa Maynila, pinuntahan siyang muli ng ilang bata sa bahay ng lola niya. Bitbit nila ang mamasimpleng tanong. "Ate, paano po ba ang tamang pag-upo para hindi sumakit ang likod? Paano po yung stretch para sa leeg?" At doon niya naisip na kahit maliit ang baryo, may malaking pangangailangan dito. Na may mga taong hindi kailangan ng ospital, pero kailangan ng paunawa at gabay. Sa kanyang isipan, unti-unti nang nabubuo ang pangarap na isang araw, makapagtayo ng sariling klinik para sa mga probinsyanong tulad ng kanyang ama. Kinabukasan, bitbit ang bagong lakas, inspirasyon at pananabik, muling bumalik si Clarice sa Maynila. Pagbaba pa lang ng van, sinalubong na siya ng mga tauhan sa mansion. "Miss Clarice, welcome back," bati ng mga maid. Ngunit ang pinakahuli at pinaka-naghintay sa kanya ay ang kambal. Naroon sila sa may pintuan, parehong nakatayo gamit ang kanilang braces. Hawak-hawak ang mga bagong cane na gawa sa matibay na bakal. At sa pagitan nilang dalawa, nakalagay sa maliit na lamesa ang isang cake na may nakasulat, "Welcome back, Clarice. Hindi kami kumpleto kung wala ka." Mula nang bumalik si Clarice mula sa probinsya, naging mas masaya at mas magaan ang pakiramdam sa buong mansion. Ang pagbati sa kanya ng kambal na ngayon ay parehong nakakatayo gamit ang braces ay tila pormal na deklarasyon ng tagumpay ng kanilang pinagsamahan. Hindi lamang siya nakapagpahinga at nakapagnilay,
kundi nakabalik din siya na may bagong direksyon. Hindi lamang para sa mga anak ni Don Guillermo, kundi para na rin sa kanyang sarili. Isang linggo matapos ang kanyang pagbabalik, napansin ng mga tauhan ng bahay na mas malapit na ang ugnayan ni na Clarice at Samuel. Madalas silang makitang nagkakantsawan sa therapy sessions, nagtutulungan sa simpleng mga aktibidad, at kung minsan ay tila nagkakatitigan ng matagal, na parang may sinasabi ang mga mata na hindi maibulalas ng bibig. Clarice, tumaba ka ata sa probinsya? Tukso ni Samuel habang pinipihit ang shoulder wheels sa therapy annex. Masarap kasi ang luto ni Lola, hindi tulad dito, puro salad at grilled. Sagot ni Clarice habang inaayos ang posture ng binata. Hindi mo ba nami-miss ang state ni Chef Henry? Singit ni Simon habang naglalakad gamit ang walker sa kabilang bahagi ng annex. Nami-miss ko, pero iba pa rin ang sinigang sa palayok. Natatawang sagot ni Clarice. Ngunit sa kabila ng kanilang mga tawanan, may isang bagay na bumabagabag kay Samuel. Sa dami ng pagkakataong gusto na niyang sabihin kay Clarice ang nilalaman ng kanyang puso, palagi itong nauudlot. Natatakot siyang baka pag sinabi niya, mag-iba ang dynamics nila. Natatakot siyang baka mawala ang kaswal na saya, ang gaan ng loob, at ang bukas na samahan na meron sila. Hanggang isang araw, dumating sa mansion ang isang panauhin mula sa nakaraan. Si Diana, ang dating girlfriend ni Samuel bago pa man siya maaksidente. Maganda, maputi, matangkad at halatang sanay sa mundo ng alta sosyedad. Dumating siya sakay ng isang pulang sports car at bit-bit ang isang bouquet ng imported tulips. Samuel! Tawag ni Diana habang lumalapit, may ngiting punong-puno ng kumpiyansa. You didn't tell me na this is where you've been recovering. Nagulat si Samuel. Hindi niya inasahan ang pagdating ng babae, lalo pat hindi ito nagpaparamdam sa kanya sa loob ng mahigit isang taon. Diana, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, halatang alanganin ang tono. Well, I heard about your progress, and I thought maybe it's time to reconnect. After all, hindi mo naman ako tinanggihan noon, 'di ba? Sagot ng babae habang sinulyapan si Clarice sa likuran. Tahimik lang si Clarice habang pinagmamasdan ang dalawa. Hindi niya maipaliwanag ang biglaang bigat sa kanyang dibdib. May kakaibang kirot habang pinagmamasdan ang dalagang tila muling binabalikan ang dating pwesto sa buhay ng binatang minamahal niya ng palihim. Sa sumunod na mga araw, palagi nang nasa paligid si Diana. Dinadalhan niya si Samuel ng mamahaling tsokolate, mga imported na fruit juices at minsan pa'y sinasamahan siyang maglakad sa garden habang inaalalayan ng nurse. Sa unang tingin, parang wala namang masama, pero sa puso ni Clarice, naroon ang pakiramdam na unti-unting nawawala sa kanya ang isang bagay na hindi pa man niya ganap na hawak. Isang gabi, habang nasa veranda si Clarice at tahimik na pinagmamasdan ng buwan, lumapit si Samuel. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Tumingin si Clarice, ngunit pilit ang ngiti. Oo naman. Kanina nakita ko yung tingin mo habang nandyan si Diana. Galit ka ba? Umiling si Clarice. Wala akong karapatang magalit. Karapatan mong piliin kung sino ang gusto mong makasama. Pero hindi mo ba alam? Sagot ni Samuel tumigil sa harap niya. Ikaw ang pinili ko. Napatingin si Clarice. Ha? Ikaw ang gusto ko, Clarice. Diretsyong sabi ni Samuel. Matagal na, mula pa noong una mong pinilit akong kumilos kahit halos ayaw ko na. Mula pa nang pinanghawakan mong kaya kong tumayo, kahit lahat na ng doktor ay sumuko. Hindi ko lang alam kung kailan ko sasabihin kasi natatakot akong baka mawala ka pag nalaman mong mahal kita. Hindi nakapagsalita si Clarice. Tila napako ang kanyang mga paa at ang puso niya'y biglang bumilis ang pintig. Pero kung ayaw mo, kung hindi mo rin ako nararamdaman, okay lang, mananatili pa rin akong nagpapagaling kasama mo. Pero gusto ko lang malaman mo. Dahil baka isang araw, hindi ko na kayaning itago pa. Unti-unting lumapit si Clarice at may luha sa mata niyang hindi niya pinigilan. Samuel, hindi mo kailangang itago. Kasi matagal na rin akong natutong magmahal. Habang pinapanood kitang lumalaban araw-araw. Sa unang pagkakataon, niyakap nilang isa't isa, walang pag-aalinlangan.
walang takot. Hindi na mahalaga kung ano sila sa mata ng iba. Ang mahalaga ay ang totoo sa puso nila. Sa kalayuan, pinagmamasdan sila ni Simon mula sa bintana ng silid niya. Napangiti siya at marahang nagsalita. Para bang kinakausap ang sarili. Sa wakas, nasabi rin. Kinabukasan, hindi na muling bumalik si Diana. Hindi man sinabi ni Samuel ng diretsahan na may mahal na siyang iba. Sapat na ang nakita nitong damdamin sa mga mata ni Clarice. Sapagkat sa mata ng isang babae, walang mas malinaw na katotohanan kundi ang pagmamahal na hindi na kailangang ipagsigawan dahil ito'y ipinapakita sa mga simpleng sandali ng katapatan. Maalipas ang ilang linggo mula nang umamin si Samuel ng kanyang nararamdaman kay Clarice, mas lalong naging maaliwalas ang araw-araw sa mansyon. Hindi man nila opisyal na ipinapahayag ang kanilang relasyon, ramdam ng lahat ang paglalapit ng damdamin nila hindi na lamang bilang pasyente at tagapangalaga, kundi bilang dalawang taong dahan-dahang binubuo ang isa't isa. Isang umaga habang nag-aalmusal si Don Guillermo sa veranda, tinawag niya si Clarice. "Clarice, umupo ka muna rito." Wika ng matanda habang itinuturo ang bakanteng upuan sa harap niya. "May gusto akong pag-usapan." Agad na naupo si Clarice, kabado. "Opo sir, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang ideya na ilang gabi ko nang iniisip. Hindi ko ito sinabi sa mga anak ko muna. Gusto kong sa iyo ko unang ipagkatiwala." Panimula ng Don. Kinabahan si Clarice, ngunit hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang susunod na sasabihin ng matanda. "Nakita ko kung paano mo binago ang pananaw ng mga anak ko. Hindi lang ang katawan nila, kundi ang buong pagkatao. At sa tingin ko, hindi lang sila ang dapat makinabang sa talento mo." Dagdag pa ng matanda. "Gusto kong tumulong ka sa pagtatayo ng isang foundation, isang therapy clinic para sa mga batang may kapansanan, pero walang kakayahang magbayad." Nanlaki ang mata ni Clarice. "Po, ako po?" "Oo," sagot ni Don Guillermo. "Gusto kong ikaw ang manguna. Tutustusan ko ang lahat ng kailangan mo, lugar, kagamitan, tauhan. Pero gusto kong ang puso ng proyekto ay manggaling sa iyo." Napahawak si Clarice sa kanyang dibdib. "Sir, napakalaki pong tiwala ang ibinibigay ninyo sa akin." "Hindi lang tiwala," sagot ni Don Guillermo. "Paniniwala. Paniniwala na kung nagawa mong itayo ang dalawang anak ko, mas marami ka pang kayang iangat." Lumipas ang mga araw na puno ng preparasyon. Binayagan ni Don Guillermo si Clarice na maglibot sa iba't ibang therapy centers upang kumuha ng ideya. Kasama niya si Simon na tumutulong sa pagdrawing ng layout at si Samuel na siyang nag-aasikaso ng paperwork kasama ang legal team ng kanilang ama. Isang araw, habang nasa garden annex si Clarice at inaayos ang mga concept sketches para sa design ng clinic, lumapit si Simon, bitbit ang ilang folder. "Ate Clarice, pinagawa ko po tong mga layout ng silid gamit ang tablet. Tingnan mo kung pasado sa'yo." Masiglang sabi ni Simon. Kinuha ni Clarice ang tablet at pinanood ang virtual walkthrough ng disenyo. May play area para sa mga bata, therapy hall na may natural light, mga pasilyong may encouraging phrases sa dingding, at maliit na silid na tinawag ni Simon na quiet room for moms. Napangiti si Clarice. "Simon, ang ganda nito. Napaka-personal. Tiyak matutuwa ang mga pasyente rito. Ginawa ko po yan base sa pakiramdam ko nung nagsisimula pa lang ako. Gusto ko po sana pag may batang natatakot kahit paano mapawi agad ang kaba niya," sagot ng binata. Samantala, si Samuel naman ay abala sa pagkuha ng mga permits at legal documents. Kahit hindi pa siya ganap na nakakalakad ng mag-isa, araw-araw niyang pinupuntahan ang opisina ng legal team nila, gamit ang wheelchair at minsan ay walker. Ganoon siya kaseryoso sa proyekto ni Clarice. Isang gabi, habang magkausap sila ni Clarice sa beranda, inilabas ni Samuel ang isang envelope. "Ano yan?" tanong ni Clarice habang humihigop ng tsaa. "Draft ng pangalan ng foundation," sagot ng binata. "Nagsuggest ako sa papa ko." Bumukas ang envelope.
Sa loob nito ay isang letterhead design na may pangalan San Miguel Movement and Hope Foundation, inspired by Enrique San Miguel and the Children Who Never Gave Up. Natulala si Clarice. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa loob ng ilang segundo, tumulo na lang ang luha niya. Samuel, pangalan to ni Papa. Dahil hindi lang ikaw ang may utang na loob sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka rito. At kung wala ka rito, hindi kami makakalakad. Kaya gusto kong ang pangalan nyo ang laman ng bawat pader ng foundation. Paliwanag ni Samuel. Bigla siyang niyakap ni Clarice, mahigpit, at sabay silang natahimik sa ilalim ng mga bituin. Makalipas ang isang buwan, formal nang binuksan ang foundation sa isang lumang property na nirenovate ni Don Guillermo malapit sa Maynila. Sa araw ng opening, nagsidalo ang mga kilalang doktor, lokal na opisyal, at higit sa lahat, mga magulang ng batang may kapansanan. Nang magsalita si Clarice sa harap ng lahat, dala ang mikropono, kinailangan niyang pigilan ng emosyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Clarice San Miguel. Dati po akong kasambahay. Pero sa mansyon na yon, natutunan kong kaya kong makatulong. Hindi dahil sa diploma, kundi dahil sa malasakit. At ngayon, inatayo natin ang San Miguel Movement and Hope Foundation para sa mga batang gaya ni Simon at Samuel at para sa mga magulang na ayaw ng sumuko. Mabilis ang naging tugon ng komunidad. Sa loob lamang ng 2 linggo, halos 40 bata na ang naka-enroll sa free therapy programs ng foundation. Minsan, mismong sina Simon at Samuel pa ang nagbibigay ng simpleng inspirational talk sa mga bata. Hindi po kami nagsimulang gumaling agad, pahayag ni Simon sa isang session. Pero may naniwala sa amin, kaya sana kayo rin maniwala sa sarili ninyo. Sa gilid ng silid, nakaupo si Clarice habang pinagmamasdan ang lahat. Hindi niya alam kung paano dumating sa puntong ito ang kanyang buhay. Mula sa pagiging simpleng probinsyanang nangangarap, ngayoy isa na siyang tagapagtatag ng institusyong magbibigay ng pag-asa sa iba. At habang nakatingin siya kay Samuel, na ngayon ay nakakatayo na ng ilang segundo nang walang alalay, alam niyang mas malalim pa ang misyon nila. Hindi lang pagpagaling, kundi pagbibigay ng panibagong simula. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Sa labas ng korte ay nagtipon-tipon ng media, mga mamamahayag, at ilan sa mga taong sumubaybay sa kwento ng dalagang natulog sa bumper ng isang mamahaling kotse. Naging laman ng balita ang kaso ng sabwatan ni Manolo, Doña Bianca at ni Arvin, ang anak ng isa sa mga matagal ng tauhan ng pamilya Villarosa, upang itago ang tunay na pagkapao ni Althea at makuha ang mana nito. Habang papasok si Althea sa korte kasama ang kanyang ina na si Laura at si Mr. Villarosa, hindi niya maiwasang mapaluha. Nakasuot siya ng puting blouse at itim na slacks, simple ngunit elegante. Hawak-hawak ni Laura ang kamay ng kanyang anak na tila ba hindi ito bibitawan sa kahit anong laban. Nandito lang ako, anak. Hindi na kita iiwan kahit kailan. Bulong ni Laura sa kanyang anak. Tumango si Althea. Salamat ma, salamat sa lahat. Sa loob ng korte, naroon si Doña Bianca. Malamig ang tingin, ngunit halatang kabado. Si Manolo naman ay tulala. Si Arvin ay hindi makatingin sa kanila. Bagamat bahagi siya ng sabwatan, tila ba nagsisisi ito sa kanyang naging papel sa pagsisinungaling. Sa witness stand, si Althea ang unang tumestigo. Ang gusto ko lang po noon ay makakain, makahanap ng maayos na trabaho at mabuhay ng payapa. Panimula niya habang pinipigilan ang luha. Pero hindi ko po inakalang ako pala ay pinagkaisahan upang alisin sa akin ang karapatang malaman kung sino talaga ako. Kang totoo po, hindi ko hiniling ang kayamanan. Ang gusto ko lang ay makasama ang aking tunay na ina. Napaiyak si Laura sa banggit na iyon. Tumayo rin ito at niyakap ang anak sa gitna ng testimonya. Hindi na pinigilan ng judge ang emosyon, bagkus ay pinayagang makalapit si Laura sa anak para kahit papaano ay makapagpatuloy ito. Matapos si Althea ay tumestigo rin si Mr. Villarosa. Tinalikuran na niya ang kayabangan at pagiging istrikto. Ngayon, isa na siyang ama na humihingi ng kapatawaran.
Hindi ko kailanman pinangarap na ilagay sa peligro ang anak ko. At mas lalong hindi ko inakalang ang paglayo niya ay bunga pala ng kasinungalingan niyang mga taong pinagkatiwalaan ko. Lumantad rin si Arvin. Bagamat tila walang lakas ang loob, pinili niyang isiwalat ang lahat. Ako po ang naglagay ng sleeping drugs sa inumin ni Althea. Si Doña Bianca ang nag-utos. Si Manolo naman ang nagtago sa mga ebidensyang makapagtuturo sa kanila. Handa akong akuin ang parusa ko. Nagulat si Doña Bianca. Bakit mo ako idinadamay? Wala akong alam dyan, sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Iniharap sa korte ang mga ebidensya. Voice recording, email instructions mula sa kanya, at bank transactions na nagpapatunay ng kabayaran kay Manolo. Matapos ang ilang oras ng paglilitis, binitawan ng hukom ang desisyon. Ang korte ay nagdesisyong patawan ng 6 na taong pagkakakulong si Doña Bianca dahil sa panlilinlang, panggagancho at pagsabwatang kriminal. Si Manolo ay hinatulan ng 3 taon at 6 na buwan. Si Arvin naman ay pinatawan ng 2 taon, ngunit may posibilidad ng parol dahil sa kanyang pagsisi at pakikipagtudungan. Walang reaksyon si Doña Bianca. Parang natulala lang siya habang nilalapitan ng mga alagad ng batas. Samantalang si Manolo ay tila ba tumanda ng 10 taon sa isang iglap. Si Arvin, kahit may sentensya, ay tila nakahinga ng maluwag matapos ang kanyang pag-amin. Sa labas ng korte, mainit ang sikat ng araw. Lumapit si Mr. Villarosa kay Laura at kay Althea. May luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako, pero kung papayag kayo, nais kong buuin ang pamilyang matagal nang nawalan. Tumingin si Althea sa kanyang ina, saka muling ibinalik ang tingin sa kanyang ama. Hindi ako humihingi ng perpektong ama, pero gusto ko lang maranasan yung may pamilya. Kung handa ka, gusto ko rin subukan. Niyaap sila ni Mr. Villarosa ng sabay. Tahimik, pero dama sa bawat yakap ang paghihilom ng maraming taon ng sakit, luha at pagkawala. Makalipas ang 3 buwan, binuksan ni Mr. Villarosa. Villarosa ang isang maligit na coffee shop sa probinsya. Pinangalanan itong Bumper Dreams bilang pag-alala sa naging simula ng kanilang kwento. Dito, araw-araw nagkakape sina Laura at Althea habang pinagmamasdan ang simpleng pamumuhay na puno ng tunay na pagmamahalan. Hindi na sila bumalik sa mansyon. Hindi na rin binanggit kailanman ni Althea ang mana. Hindi na mahalaga. Ang pinakamahalaga sa kanya ay natagpuan niya ang sarili, ang kanyang ina, at sa huli, ang ama niyang natutong magmahal. Makalipas ang ilang buwan mula nang mabuksan ang San Miguel Movement and Hope Foundation, mas lalong lumaki ang pangalan ni Clarice. Sa bawat linggo, dumarami ang mga batang pumupunta upang magpa-therapy. Mga anak ng magsasaka, mga ulila at maging ilang kabataan mula sa syudad na narinig ang tungkol sa libreng serbisyo ng foundation. Minsan ay umaabot ng 3 sesyon ang ginagawa ni Clarice sa isang araw. Kaya't napansin ni Samuel at Simon na madalas na itong pagod. Clarice, wika ni Samuel habang nasa therapy annex sila, hindi ka na halos natutulog. Nakikita ko. Hanggang gabi, nagpaplano ka pa rin ng mga exercise up program. Baka ikaw naman ang bumigay. Ngumiti si Clarice kahit halatang pagod. Hindi ko naman nararamdaman ang pagod kapag nakikita kong may bata na muling natututong gumapang o tumawa habang nagte-therapy. Samuel, ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Pero hindi pwedeng lahat ikaw ang gumagawa. Dagdag ni Simon habang marahang naglalakad gamit ang kanyang braces. May foundation ka na. Ibig sabihin kailangan mong magtiwala rin sa iba. Mag-hire ka na ng dagdag na staff, Ate Clarice. Napaisip si Clarice. Totoo mas lumalaki ang responsibilidad niya at hindi na siya pwedeng mag-isa lang. Ngunit sa puso niya, may takot. Takot na baka hindi ganun kabuo ang malasakit na mga taong kukunin niya. Baka mawala ang kalidad ng pagtutok na ibinibigay niya sa bawat pasyente. Isang gabi, habang naglalakad siya sa garden, nilapitan siya ni Don Guillermo.
May hawak itong baso ng alak at tila nagmumuni-muni. Clarice, panimula nito. Nakikita ko ang sinasabi ng mga anak ko. Masyado kang kumakapit sa lahat. Alam kong kaya mo, pero tandaan mo, ang leader hindi siya nag-iisa. Nagpigil ng hininga si Clarice. Sir, natatakot lang po ako. Natatakot ako na baka kapag nagdagdag ako ng ibang tao, hindi nila mahalin ang mga bata tulad ng pagmamahal ko. Lumapit si Don Guillermo at tinapik ang kanyang balikat. Hindi mo pwedeng dalhin lahat ng laban, Hija. Tandaan mo, hindi ko rin kayang itaguyod ang lahat ng negosyo ko kung hindi ako nagtitiwala sa mga tao. Kung gusto mong magtagal ang foundation, matututo ka ring magbahagi ng bigat. Kinabukasan sa tulong ni Samuel at Simon, nagdaos sila ng recruitment day para sa mga bagong volunteers at interns mula sa universidad kung saan kasalukuyang nag-aaral si Clarice. Nagulat siya dahil mahigit 30 kabataan ang dumating, lahat ay sabik matuto at maging bahagi ng kanyang adhikain. May ilan na future physical therapists, occupational therapists at kahit ilang medical students na gusto lang magbigay ng oras sa mga bata. Habang pinapanood niya ang mga batang pasyente na tinuturuan ng mga volunteers maglaro ng simple ngunit therapeutic na laro, naramdaman ni Clarice ang kakaibang gaan. Parang unti-unti na niyang natututunang pakawalan ng pangamba at tanggapin na hindi lahat ng bagay dapat siya lang ang may hawak. Proud ako sa iyo, bulong ni Samuel habang nakaupo sa kanyang tabi. Natuto kang magtiwala. Medyo natatakot pa rin ako. Aminado ni Clarice. Pero siguro, tama ka. Hindi ako pwedeng maging hadlang sa paglaki ng foundation dahil lang sa takot ko. Tumawa si Samuel. Iyon ang Clarice na mahal ko. Yung matapang kahit takot. Nag-init ang pisngi ni Clarice, ngunit ngumiti rin siya. Samuel, Salamat. Hindi dahil tinutulungan mo ako, kundi dahil pinaparamdam mong hindi ako nag-iisa. Sa sumunod na mga linggo, mas lalo pang lumaki ang operasyon ng foundation. May mga donasyon mula sa iba't ibang grupo, mga kaibigan ni Don Guillermo, ilang business partners, at pati mga magulang na mga batang natulungan na. Ngunit kasabay ng paglaki ng organisasyon ay ang bagong hamon. Pagpapanatili ng tiwala ng mga tao at paniniguro na hindi mawawala ang malasakit na siyang pundasyon ng lahat. Isang araw, dumating ang isang malaking alok mula sa isang kilalang pharmaceutical company. Nag-alok ito ng milyong-milyong pondo kapalit ng paggamit ng foundation ilang testing ground ng kanilang bagong therapy drugs. Kapalit nito, libre raw ang gamot para sa mga pasyente ng foundation. Nakakatulong po ito kung sakali, sabi ng representative sa meeting. Isipin nyo, mas mabilis ang paggaling ng mga bata at wala kayong gastos. Tahimik si Clarice. Sa unang tingin, maganda ang alok. Pero sa puso niya, may alinlangan. Paano po kung may side effect? Handa ba kayong akuin ang pananagutan? Of course, mabilis na sagot ng representative. Pero sa tingin namin, wala namang malalang panganib. Pagkatapos ng meeting, kinausap ni Clarice sina Samuel at Simon. Hindi ko alam kung dapat tanggapin natin. Parang hindi tama na gawing parang eksperimento ang mga bata. Sumang-ayon si Simon. Kung gagamit tayo ng gamot, dapat sigurado tayo na ligtas. Hindi dapat sila maging giniapig. Ngunit iba ang pananaw ni Don Guillermo. Clarice, hindi mo rin pwedeng ipagkait ang posibleng mabilis na lunas. Tandaan mo, hindi lahat may oras para maghintay. Napaisip si Clarice. Isang malaking hamon ang kinahaharap niya. Paano niya mapapagsabay ang mabilis na progreso at ang seguridad ng mga batang pinangangalagaan niya? Sa huli, tumayo siya sa harap ng lahat ng board ng foundation at nagsalita. Hindi natin pwedeng isugal ang tiwalang mga bata at pamilya nila. Hindi lang ito tungkol sa paggaling, ito'y tungkol sa dignidad nila. At ang dignidad, hindi kailanman pwedeng bayaran ng kahit gaano kalaking pondo. Tahimik ang lahat. At sa puntong iyon, alam nilang si Clarice, ang dating maid na minsang minamaliit, ay naging tunay na leader. Isang taong hindi basta bumibigay sa pera o kapangyarihan, kundi tapat sa pangakong sinimulan niya. Habang lumalabas siya sa silid, nakasunod si Samuel,
at tahimik na humawak sa kanyang kamay. At doon bulong niya, "Lalo kitang minahal." Mula nang tanggihan ni Clarice ang alok ng pharmaceutical company, mas lalo pang tumibay ang reputasyon ng San Miguel Movement and Hope Foundation. Ang desisyong iyon ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa mga magulang at mga bata. Lalong dumami ang mga taong nagtitiwala sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan bilang therapist, kundi dahil sa paninindigang hindi niya isinasakripisyo ang kapakanan ng mga pasyente kapalit ng pera. Ngunit higit sa lahat, nagbunga rin ng bagong yugto sa kanilang buhay ang mga pangyayaring iyon. Unti-unting natutunan ni Don Guillermo na ibaba ang kanyang pader at maging isang ama na hindi lamang abala sa negosyo, kundi tunay na nagmamalasakit. Madalas na ngayon ang gabi-gabing sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, isang bagay na dati hindi maiisip ng kahit sino sa loob ng mansyon. Simon, Samuel, Clarice, wika ni Don Guillermo habang kumakain sila ng sinigang na niluto mismo ni Clarice. Alam niyo bang matagal ko nang pinangarap ito? Yung simpleng upuan sa hapagkainan kasama ang mga mahal ko sa buhay. Ngumiti si Simon. "Papa, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Yung hindi lang parang may kasama ka, kundi may pamilya ka talaga." Sumang-ayon si Samuel. "Dati, pakiramdam ko hindi kami kumpleto. Pero mula nang tumating si Clarice, parang lahat nagbago." Napatingin si Clarice kay Don Guillermo. Nahihiya siyang magsalita, ngunit ramdam niyang malaking bagay ang mga salitang pinitiwan ng kambal. "Hindi ko ito kaya ng mag-isa." Dagdag ni Don Guillermo. "Kung wala ka, Clarice, hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon. At kung papayagan mo, nais kong formal na kilalanin ka, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang parte ng pamilya namin." Halos mapaluha si Clarice sa narinig. "Sir, sobra na pong biyaya ang ibinigay ninyo. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako." Tumayo si Don Guillermo at nilapitan siya. "Hindi mo kailangang itanong kung karapat-dapat ka. Ang mga anak ko mismo ang magsasabi niyan. At para sa akin, Clarice, ikaw na ang anak na babae na hindi ko nagkaroon." Napayakap si Clarice sa matanda. At sa hapong iyon, sa gitna ng simpleng hapag, buo nilang naramdaman ang init ng isang pamilyang matagal niyang uhaw sa pagmamahal. Habang lumalalim ang kanilang samahan, mas lumapit din ang relasyon ni Clarice at Samuel. Hindi na nila itinatago ang kanilang damdamin sa isa't isa. Ngunit maingat pa rin sila. Ayaw nilang isipin ng mga tao na inabuso ni Samuel ang pagiging empleyado ni Clarice o kaya'y minadali ang lahat. Dumaan muna sila sa yugto ng pagtitiwala, pag-unawa at dahan-dahang paglalapit ng kanilang mundo. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na fundraising gala para sa foundation, lumapit si Samuel kay Clarice sa veranda ng mansion. Nakasuot pa sila ng kanilang mga pormal na kasuotan, ngunit tinanggal na nila ang alanganing ngiti na ibinibigay sa harap ng tao. Sila na lang dalawa ang naroroon, nakaharap sa mga bituin. "Clarice," panimula ni Samuel, "alam kong marami ka pang pangarap. Gusto mong matapos ang degree mo, gusto mong mas marami pang matulungan sa foundation, at gusto mong manatili sa tabi ni Simon. Pero pwede ba kitang tanungin kung pwede ba akong maging bahagi ng lahat ng pangarap na yon?" Napatingin si Clarice sa kanya, kinakabahan. "Samuel." Lumapit si Samuel, marahang kinuha ang kanyang kamay. "Hindi ko minamadali, pero gusto kong malinaw sa iyo na balang araw gusto kitang makasama, hindi lang bilang therapist ko, kundi bilang asawa ko." Natulala si Clarice. Hindi niya akalain na darating ang sandaling ito. Ngunit sa kabila ng kaba, naruroon ang saya at katiyakan sa kanyang puso. "Samuel, hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero alam ko kung ikaw ang kasama ko, hindi ako matatakot." At noon, sa ilalim ng mga bituin, tuluyan nang nagpatibay ng pangako ang kanilang pagmamahalan. Walang singsing, walang engrandeng selebrasyon, ngunit dama nilang mas totoo at mas matibay iyon kaysa alinmang seremonya. Samantala, si Simon ay nakahanap din ng bagong landas para sa sarili. Habang patuloy na lumalakas at natututo siyang lumakad ng mas matagal,
nagsimula siyang magturo ng simpleng computer skills sa mga batang dumadayo sa foundation. Kung hindi ko man kayang tumakbo, kaya kong tumulong sa kanila para maglakad sa bagong mundo gamit ang kaalaman. Biro niya minsan kay Clarice. At sa kanyang pagtuturo, nakahanap siya ng panibagong halaga ng kanyang buhay. Hindi rin nagtagal at nagsimulang bumisita ang ilang mga magulang na dati hindi naniniwala kay Clarice. Ang ilan sa kanila, mga doktor at nurse na minsang tumutol sa mga ideya niya, ngayon ay humihingi ng payo sa kanya. Miss San Miguel, wika ng isang doktor, gusto kong matutunan ang therapy approach ninyo. Natatangi ang paraan ninyo at gusto kong maibahagi rin sa iba. Ngumiti si Clarice, hindi ito tungkol sa paraan ko. Ang mahalaga, makinig tayo sa pasyente, sa katawan nila at sa kwento nila. Doon magsisimula ang tunay na paggaling. Isang gabi, habang nakaupo si Clarice sa kwarto niya at binabalikan ang lahat ng pinagdaanan niya mula noong siya'y isang simpleng maid lang, hindi niya mapigilan ang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Naalala niya ang mga sandaling halos mawalan na siya ng pag-asa, ang mga pagkakataong pinagdudahan siya at ang lahat ng pintas na natanggap niya. Ngunit ngayon narito siya, hindi lang basta nakatulong sa kambal, kundi nakapagtayo ng isang pundasyon na magpapatuloy magbigay ng pag-asa sa iba. Sa pintuan, kumatok si Samuel. "Clarice, gising ka pa ba?" "Oo," sagot niya. "Pwede ba akong pumasok?" "Halika." Pumasok si Samuel, nakangiti at naupo sa tabi niya. "Anong iniisip mo?" "Lahat ng nangyari," sagot ni Clarice, "kung paano nagsimula sa pagiging isang kasambahay hanggang sa narito na tayo." Hinawakan ni Samuel ang kanyang kamay. At lahat ng iyon, Clarice, ay patunay na kahit gaano kahirap ang simula, may magandang wakas bastan hindi sumusuko. At para sa akin, ikaw ang pinakamagandang simula at wakas. Sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik na kwarto, nagtagpo ang kanilang mga puso. Hindi bilang employer at empleyado, hindi bilang therapist at pasyente, kundi bilang dalawang taong pinagbuklod ng sakit, pag-asa at pagmamahal. At sa kanilang pagkakahawak ng kamay, malinaw na natagpuan nila ang pamilya at buhay na matagal na nilang hinahanap. Isang taon ang lumipas mula nang magsimula ang San Miguel Movement and Hope Foundation. Sa loob ng panahong iyon, napakarami ng batang natulungan. Mga pasyenteng dating sinukuan ng ospital, mga batang halos sumuko na rin sa sarili, at mga magulang na muling binigyan ng pag-asa. Ang maliit na silid na una nilang ginamit ay ngayoy pinalawak na, at ang pangalan ng foundation ay umabot na hindi lamang sa buong lungsod, kundi pati sa karatig probinsya. Ngunit higit sa lahat, dumating na ang pinakahihintay na araw, ang paglulunsad ng unang libreng therapy school sa mismong probinsya kung saan lumaki si Clarice. Hindi lamang ito isang pasilidad, ito'y isang lugar na magsisilbing tahanan ng pag-asa para sa lahat ng batang may kapansanan na gustong matuto at lumaban. Mula pa lamang sa unang liwanag ng umaga, puno na ang bakuran ng bagong tayong gusali. Naroon ang mga magulang na sabik makita ang pagbubukas ng bagong institusyon. May mga batang naka-wheelchair, may bitbit na walker, at may ilan ding may simpleng braces sa binti. Ang lahat ay nakangiti, puno ng pag-asa. Dumating si Clarice, nakasuot ng puting bestida na simple ngunit eleganteng tingnan. Sa kanyang tabi ay sina Simon at Samuel, parehong nakakatayo na ng walang alalay, kahit limitado pa rin ang kanilang hakbang. Sila ang pinakamatibay na patunay na hindi imposible ang himala ng tiyaga at pag-asa. "Clarice," bulong ni Samuel habang papalapit sila sa stage, "handa ka na ba? Ikaw ang magiging mukha ng pagbubukas na to." "Hindi ako," sagot ni Clarice, marahang humawak sa kamay niya. Tayong lahat." Nang magsimula ang programa, pinangunahan ng kambal ang ribbon-cutting ceremony. Hawak-hawak nila ang gunting, sabay nilang pinutol ang pulang ribbon na nakaharang sa pinto ng bagong therapy school.
Palakpakan ng sumunod mula sa lahat ng dumalo at halos mapuno ng luha ang mga mata ng mga magulang na naroon. Mga kaibigan, panimula ni Don Guillermo sa kanyang talumpati. 1 taon ang nakalipas, halos hindi ko naisip na mangyayari ito. Nasa ospital ako noon, hawak ang mga anak kong pinanghinaan ng loob ng mga doktor. Ngunit dumating ang isang simpleng dalaga, isang dalagang ang uhunan lamang ay malasakit at pananalig. At ngayon, siya ang nasa likod ng paaralang ito. Kaya hayaan niyo akong pasalamatan ang nagbigay sa amin ng bagong buhay, si Clarice San Miguel. Tumayo si Clarice sa harap ng mikropono. Nanginginig ang kamay ngunit matatag ang tinig. Hindi ko po alam kung paano sisimulan. Ang alam ko lang, ang lahat ng ito ay hindi bunga ng iisang tao. Ito po'y bunga ng sama-samang paniniwala na walang batang dapat sumuko at walang magulang na dapat mawalan ng pag-asa. Nilingon niya sina Simon at Samuel. Sila ang unang nagpatunay sa akin na kaya at ngayon hindi na lang sila dalawa kundi libu-libong bata pa ang kasunod nila. Ang paaralang ito ay para sa lahat ng batang iyon, para sa lahat ng pamilyang patuloy na lumalaban. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngunit bago matapos ang programa, may isa pang sorpresa. Sa gitna ng entablado, lumuhod si Samuel. Hawak ang isang maliit na pahon na naglalaman ng singsing. Clarice, nagsimula siya habang pinagmamasdan siya ng lahat. Mula sa unang araw na pinanghawakan mo ang kamay ko at sinabi mong kaya ko pa, alam kong hindi na ako nag-iisa. Ikaw ang dahilan kung bakit muli akong tumayo. At gusto kong sa bawat laban, sa bawat tagumpay at sa bawat pagkadapa, ikaw ang kasama ko. Clarice San Miguel, pwede bang ikaw na ang maging asawa ko? Halos mapatigil ang lahat ng tao. Si Simon ay napahawak sa kanyang dibdib. Naiyak habang nakatingin sa kanila. Si Don Guillermo naman ay tahimik. Ngunit hindi maitago ang ngiti at luha ng isang ama na nasaksihan ang pagbabagong dulot ng dalagang minsang naging kasambahay lamang sa kanyang mansyon. Nagluha si Clarice, hindi makapaniwala na sa harap ng napakaraming tao, ipahayag ni Samuel ang kanyang pagmamahal. Nanginginig ang tinig niya ngunit malinaw ang sagot. Samuel, oo at oo, pero hindi lang para sa atin ito. Kasama natin dito ang lahat ng batang umaasa. Kasama sila sa pangarap natin. Umalingaw-ngaw ang hiyawan at palakpakan mula sa lahat ng dumalo. Sa gitna ng kanilang yakap, tumingala si Clarice sa langit. Para bang nakikita niya ang ngiti ng kanyang yumaong ama, si Enrique San Miguel, na dati nagturo sa kanya kung paano magmahal at mag-alaga ng may malasakit. Lumipas ang mga araw at tuloy-tuloy ang pag-andar ng therapy school. Nagkaroon ng mga klase hindi lamang para sa physical therapy, kundi pati occupational training, art therapy, at simpleng academic classes para sa mga batang hindi kayang pumasok sa regular na paaralan. Si Simon ang nanguna sa computer literacy program, habang si Samuel naman ay naging tagapagsalita sa iba't ibang event tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya sa sariling kakayahan. Minsan, sa hapon ng Sabado, makikita si Clarice na nakaupo sa isang silid-aralan, pinagmamasdan ang mga batang natututo magsulat, gumuhit o maglakad sa unti-unting paraan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Samuel at sabay silang nakangiti. Clarice, tanong ni Samuel minsan, naisip mo ba noong nasa probinsya ka na darating ang araw na magiging ganito ang buhay mo? Umiling siya, may ngiti sa labi. Hindi, akala ko magiging kasambahay na lang ako habang buhay. Pero siguro, ginamit ng Diyos ang simpleng trabaho na yon para dalhin ako rito sa mga taong higit kong kailangan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang tumatatak ang pangalan ni Clarice sa puso ng lahat, hindi bilang maid ng isang bilyonaryo, kundi bilang babaeng hindi sumuko, hindi nagpatalo at nagbigay ng bagong lakad ng buhay sa mga batang minsang iniwan ng pag-asa. Sa wakas, nakapagtayo siya ng tahanan ng pangarap, isang pamilya ng pagmamahalan, at isang kwento ng paglaban na tatatak sa kasaysayan ng kanilang bayan. At ang kanyang pamana, ang paniniwalang kahit sino man, saan man nagmula,
basta't may puso at malasakit, kaya niyang magpalakad sa mga paa ng iba.